Mr. Silent Channel. Kabanata 3081. Ang baril ay hindi magagapi. Katie. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nanatili sa mothership? Galit na galit si Taikang at sinigawan ang babae. Sok-sok, sa harap ni kuya, sinisigawan mo ang pinakamamahal kong kapatid, sobra-sobra ka naman, biro ni Kylander. Ang iyong sharpshooter guard na nagpadala sa akin ng sulat na nagsasabing kailangan mo akong pumunta para sa isang pulong kasama ang iyong kapatid. Namutla ngayon ang mukha ni Katie, at alam niyang nalinlang siya. Damn it! Pinandilatan ni Taikang si Vicness, nakagawa ka na naman ng magandang trabaho. Ang sharpshooter. Mga gwardya, natural, ang mga tanod ng sharpshooter ay maaaring maling ihatid ang kanilang kalooban. Ang reyna ay labis na nagmamalasakit sa iyo, hindi ito maaaring maging mas madali para sa kanya na lumapit, panunuyan ni Vicness. Vicness. Anong nangyayari? Si Katie ay nasa kawalan. Nagsuka ng dugo si Patrick, reyna. Taksil si Vickers. Tumakas. Tumahimik ka. Lumingon si Vickers sa sugat ni Patrick at muling binatukan. Isang force ballista ang sinibak. Napahiyaw si Patrick, nanginginig ang kanyang katawan, at halos makoma ang kanyang diwa. Vicness. Kasama mo siya sa larangan ng digmaan. Kinagat ni Taikang ang kanyang mga ngipin, nahati ang kanyang mga mata. Siya, isang malaking tanga. Isang piraso ng patay na karne, isang walang utak na basura, ay karapat-dapat din na maging kaibigan ko. Natawa si Vicness, bakit, Kang, galit ka? Halika at patayin mo ako. How dare you kill me? Mamamatay agad si Queen Katie on the spot. Hindi mo akalain na sa paglilinang ng reyna, mahaharang mo ang mga lesions, at spores, ni Daido at Spo dito. Hindi sila nagsushooting ngayon, dahil lang sa waiting for your attitude. Mapatla ang magandang mukha ni Katie, at napagtanto niya na mayroong lahat ng uri ng miasma at alikabok sa paligid. Ang mga makamandag na ambon na ito sa antas ng eroplano ay hindi lamang siya inatake dahil kinuha nila siya bilang isang hostage. Kuya, asawa ko siya. Hindi mo makukuha ang mukha ko. Tumakbo paarap si Katie at umiyak kay Kylander. Mukha mo. Nanlamig ang mukha ni Kylan, Katie, ikaw lang ang kapatid ko. Sa simula, hinikayat kita na huwag pakasalan siya bilang isang karaniwang tao. Ngunit hindi ka nakikinig. Well, I give you face. Makinig ka, hayaan mong pakasalan mo siya. Nang maglaon, naging isang kaharian si Silver, at hindi siya nagbabayad ng buwis sa monarkiya sa batayan ng kabuhayan ng mga karaniwang tao. Dumating ka para hikayatin ako sa oras na iyon, sinasabi na ito ang ideal ni Taikang, pagbutihin ang relasyon sa pagitan ng mga karaniwang tao at ng mga maharlika. Magaling. I see your face, pumayag ako, tutal pamilya naman tayo. Pagkatapos noon, hindi siya nakipag-usap sa akin, kaya nagpalaki siya ng mga tropa sa lahat ng dako at naging Diyos ng digmaan ng mga Diyos. Siya at ang pangalawang hari ng demonyo na si Jia Luoshi ay nakipagbaka para makamit ang reputasyon ng Spear King, at Millie Invincible. Alam mo, ang Palatine Royal Family ang siyang nagdadala ng pressure sa digmaan ng Second Kingdom. Sharpshooter, maaaring harangan ang walang katapusang dagat ng Jeros, at hindi mabilang na mga demonyo sa dagat. Gawin. Hindi ba natin gustong dalhin ito ng ating Platinum Protoss para sa kanya? Ngunit sa huli, ang mga benepisyo ay kinuha niya lahat. Ako, Kylander, ay isang Diyos kamahalan, saan niya ako inilagay? Malamig nang umuso si Taikang, hindi ka hiniling ng haring ito, kung hindi mo ito tatanggapin, lalapit ka para makipaglaban sa haring ito. Sa likod, tataya ka sa haring ito, at may mukha ka pa. Matino ka ba rito? Tingnan, Katie, tingnan mo. Tinuro ni Kylander si Taikang at Munition, imposibleng makipag-usap sa ganyang walang ingat na lalaki. Sa bawat pagliko, ito ay isang pangungusap lamang, kung may kakayahan kang labanan ang haring ito, ano ang dapat mong gawin sa iyong kapatid? Masyadong kang. Hindi ka ba makapagsalita ng maayos? Kapatid ko siya, asawa ko ka. Ako. Ayokong may mangyari sa iyo. Napaluha si Katie. Hindi kailangan ng haring ito ang iyong mapagpanggap na pag-aalala mula sa Platinum Royal Family. Ngumisi si Taikang, tinuro ni Kun Gunir ang emperador. Kellen, kung sa tingin mo ay magagamit mo ang babaeng ito para i-blackmail ang haring ito, kung gayon ikaw ay masyadong walang muwang. Hindi umimik si Taikang, biglang bumangon sa langit ang layunin ng sibat ng isang Panginoon. Nagpakawala ng putok ng baril si Konganir na parang dagandong ng dragon. Ang layunin ng Golden Red Spear ay sumabog sa katawan ni Taikang na parang bulkan. Ngayon, gagamitin ng haring ito ang sibat na pumapatay ng dragon para labagin ang palpak mong batas. Ang ilang mga strategist sa panig ni Kayland ay mukhang malungkot. Natural nilang napansin na ang kumunal na ito ay hindi isang ordinaryong kayamanan. Magic gun. Sandali. Ang paa ni Taikang ay medyo, at ang katawan at ang sibat ay pinagsama sa isa. Isang sibat ang tumusok, tumangay ng daan-daang metro sa gitna sa isang iglap, at nasa harap na ni Kylander. Nasa sariling paraiso si Kylander at maaring mateleport agad. Pero, sa pagkakataong ito gusto niyang mag-transfer, ngunit nalaman na hindi ito magagawa. Panghihimasok sa kalawakan.
Napakalakas ng putok ni Taikang kaya sinira nito ang nakapalibot na enerhiya sa kalawakan. Buti na lang at nasa harap ni Kailan si Liu Sensei, ang apat na hari. Ang sibat. Ulo ay dumaan sa Liu Sensei, at pagkatapos ay walang pinsala. Sa piling ko dito, ayokong masaktan. Sa iyong kamahalan. Malamig na sabi ni Liu Sensei. Humph. Maaari mo bang i-block ang isang shot, 10,000,000, daan-daang milyong mga shot? Ngumisi si Taikang. Magic Spear, walang katapusan. Biglang pinaputok muli ni Taikang ang kanyang sibat, ang kanyang matibay na braso at kalamnaan ay sumambulat sa walang katapusang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, isang sibat ang nasaksak, ngunit ito ay naging hindi mabilang na dulo ng sibat. Ang malamig na bituin ay 10,000 puntos, sunod-sunod. Walang tigil sa pag-iwas si Kylander, ngunit ang bawat putok ay diretso sa kanyang harapan, tumatagos sa kanya. Kahit na pinuprotektahan siya ni Liu Sensei, hindi kayang protektahan ni Liu Sensei ang bawat posisyon ni Kylander. At ang bilis ng depensa ni Liu Sensei ay halos hindi makasabay sa bilis ng pagbaril ni Taikang. Masyadong kang labanan, ito ay oras pagkakaiba. Ganap na distansya, upang ang baril ni Taikang ay palaging isang hakbang sa unahan. Na filter man, hindi bale, ang susunod na shot, daan-daang libong shot, ay palaging makakatama ng isang beses. Hindi lang iyon, ang makapangyarihang spear intent ay nagpapahina sa counter-attack ng kalaban. Ang mga atakeng inilunsad ni Kailan, Daido, Spo, at iba pa, ay hindi man lang masira ang depensa. Diyos Emperador. Sa harap ng ganap na kapangyarihan ng haring ito, ang iyong mga batas ay walang kabuluhan. Ang malakas na mapang-api na estilo ng paglalaro ang nagparamdam kay Kailan na hindi makahinga sa loob ng ilang segundo. Bang bang bang. Gitling. Hindi na nakagalaw si Kailan, at ilang butas ng dugo ang sumabog sa kanyang katawan. Nagulat si Liu Sensei at sumigaw ng kamahalan. Ngunit si Taikang ay naghihintay para sa sandaling ito. Sacrificial Spear. Vulcan Spear. Si Taikang ay biglang sumambulat sa isang nagngangalit na apoy, ang pulang apoy, na naglalaman ng kapangyarihan ng unang pinagmulan ni Kun Gonir. Isang putok ang tumama, at ang apoy ay nasunog. Ang susi ay sa sandaling ito ay Tangean, ito ay nasa katawan na ni Liu Sensei. Hindi makaiwas. Ano ba? Gitling. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Liu Sensei. Kahit na ang kanyang batas ay maaaring salain ang lahat ng mga pag-atake ng orihinal na kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ng simula ay hindi niya kayang harapin ito. Ito na ang enerhiya ng isang mas mataas na eroplano, at hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng paglilinang ni Liu Sensei. Kylander. Mamatay. Kinahihit ni Taikang ang baril, at isa na namang putok. Sa pagkakataong ito, ang Vulcan Spear ay may kapangyarihan ng simula, at tila natatakpan ang mundo. Tanging ang baril na ito ay nagniningas. Gitling. Sigaw ng isang babae, ay freeze ang eksena. Nakita ni Kun Gonir na tatagos na sana siya sa lalamunan ni Kailan, pero tumigil siya. Ibinaling ni Taikang ang kanyang ulo at kinakabahang tumingin kay Katie sa lupa. Kabanata 3082 isang hakbang patungo sa katapusan ng mundo. Si Katie ay natatakpan na ng purple-black toxins, at ang mga spore ay sumisipsip ng kanyang sigla. Ang sakit ay napasigaw si Katie sa matinding paghihirap. Katie. Sigaw ni Taikang, hindi na nakapagpatuloy. Pawisan na parang ulan si Kylander sa mga sandaling ito, at wala siyang kulay. Naisip niya na kahit matalo siya kay Taikang ng direkta, hindi siya madaling matatalo. Ngunit ang kasalukuyang lakas ni Taikang ay nabigla sa kanya. Ang malupit na kapangyarihan na ipinahayag ng baril na ito ay ginawa siyang isa sa 3 marangal na korona, at naramdaman ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya na kahit napakilyusan niya ang kapangyarihan ng pananampalataya, ito ay walang saysay. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay makapagpapatuloy sa kanyang pakikipaglaban, ngunit hindi nito mapipigilan ang kapangyarihan ng baril na ito. Higit pa rito, mayroon ding kapangyarihan ng pananampalataya si Taikang. Hari sa hari, sa katunayan, lumalaban ng mag-isa, walang gaanong pagkakaiba kung ang kapangyarihan ng pananampalataya ay ginagamit o hindi. No wonder, nakakakilabot ang bilis ng progress nitong martial idiot. Sa hindi sinasadya, natapon na siya ng husto, at ang maalamat na magic spear na ito ay nahulog sa kanyang mga kamay. Mas malakas pa ito. Sa sandaling ito, talagang naunawaan niya ang kahulugan ng mga salitang, invincible melee. Halika, saksakin mo dito. Hindi mo ba ibig sabihin na wala kang pakialam sa buhay o kamatayan ng kapatid ko? Nakita ni Kylander ang paghinto ng baril at nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. Napatingin si Taikang sa kanyang asawa na bumagsak sa lupa sa sakit, puno ng asul na ugat ang kanyang noo. Kylander. Kasuklam. Suklam na kontrabida. Gamitin ang lahat ng mga sabuatan at pandaraya na ito. Karapat-dapat ka ring maging isang emperador ng Diyos. Conspiracy o conspiracy, ang nagwagi ay ang hari. Ngayon, bagamat nagkunwari kang hindi magkasundo sa iyong asawa. Para sa aking kapatid na babae, hindi ka masyadong malamig o masyadong mainit, at mas madalas kayong magkasama. Ngunit, hindi mo mate at tago ang mga bagay na nabubunyag sa kaibuturan ng iyong puso.
Nakatago si Ness sa tabi mo. Pagkatapos mong mag-obserbo ng napakatagal, hindi ka sigurado, how dare you do it? Masyadong maitim ang traidor. Kung gusto mong mabuhay si Prinsesa Katie, ibaba mo agad ang baril na iyon. Si Dido, na nasa estado ng isang pangit na makamandag na halimaw na gas, ay nagpakawala ng isang namamaos na ngiti. Narito ako ngayon, at handa akong mamatay. Kung pipilitin mo ang iyong kamahalan ngayon, papatayin namin agad si Prinsesa Katie. Huwag mag-alinlangan, magagawa namin ito ni Spo sa isang iglap. Si Katie ay nagsuka ng itim na dugo sa matinding paghihirap, at ang kanyang kahabag-habag na mga hiyawan ay paulit-ulit. Masyadong huwag mo akong pansinin, tumulo ang mga luha mula sa naninilaw na mga mata ni Katie, at hindi niya napigilan ang laso na dulot ng mga batas ng eroplano. Gayunpaman, may bakas ng saya sa mga mata ng babae. Ikaw, itigil mo ito para sa akin, wala akong pinagsisisihan sa pagkamatay ko, napakunot ang bibig ni Katie sa isang masayang ngiti. Masyadong naputol ang puso ni Kang na parang kutsilyo. Kal Andy, kapatid mo yan. Kapareho mo ang bloodline niya. Umungol si Tai Kang. Oo, si Katie ang kapatid ko. Kung ayaw mong agawin ang trono, paano ko siya pakikitunguhan ng ganito? Malungkot na sabi ni Kailan, ikaw ang gumawa sa kanya ng ganito. Tense ang mga kalamnan ni Tai Kang. Parang nagngangalit ang ngipin. Wang, paano mo malalaman na titigil si Tai Kang para kay Katie? Hindi mapigilan ni Sally Yen na matigilan nang makita niya ang eksenang ito sa oras na ito, at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi mo na kailangang isipin ito, alam mo, ang ganitong uri ng labanan, na naglalantad ng lambot sa loob ng isang tao, ay katumbas ng pagpapakamatay. Noong una ay inakala na ang emperador ng baril ay isang maniniil na dugong bakal, ngunit ngayon ay inihayag na niya ang malambot na bahagi ng taong bakal. Maaaring isipin ninyong lahat na ang ginawa ni Tai Kang ay dahil kay Ye Wuya. Ngunit sa palagay ko, hanggat naiintindihan niya ang artistikong konsepto sa antas ng emperador, talagang imposible na bulag na sumunod sa isang tao. Kahit na si Ye Wuya ang kanyang adoptive father, sasamba siya at magiging anak, ngunit imposibleng sumunod ng walang bottom line. Ang pag-unawa sa masining na paglilihi ng emperador ay tiyak na hindi dahil gusto niyang manakop, ngunit dahil gusto niyang protektahan. Dahil mayroong isang bagay na itinatangi sa iyong puso, maaari kang maging walang takot at umakyat sa tuktok. Nabasa ko ang ilang talaan ng Gun King. Ang layunin ng baril na antas ng emperador ni Tai Kang ay natanto lamang pagkatapos umalis ni Ye Wuya. Hindi niya kailangan ng kanyang proteksyon. Maaari siyang makipagdigma sa mundo para pasayahin ang kanyang adoptive father, at labanan ang lahat ng eroplano, gayunpaman, hindi niya sasaktan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya sa anumang kadahilanan, biglang sinabi ni Xia, pero kung mas pinapahalagahan niya si Katie, bakit niya gustong maging emperador at maging kaaway ni Kylander? Siguro, sa puso niya, mayroon din siyang daan-daang milyong tao ni Silver. Tama. Siya ay nagmula sa isang karaniwang tao, at normal na sa kanya ang nais na ibagsak ang kasalukuyang sistema. Ito ay dahil alam ni Tai Kang na ang mga kontradiksyon ay hindi mapagkakasundo na, tulad ng sinabi mo, napakalamig niya kay Katie, sabi ni Ye Fan. Wang, ngayon mo lang siya nakita, pero parang mas kilala mo siya kaysa sa iba, napabuntong hininga si Sally Ye. Kung tutusin, itinuturing din siyang kapwa-tao, napabuntong hininga si Ye Fan. Rebelde. Kung hindi mo ibinaba ang baril, hindi na mabubuhay si Prinsesa Katie kahit sandali. Si Spo, Dido at Vicness, kasama si Liu Sensi, na nagkukubli sa dilim, ay handang patayin si Katie sa iba't ibang anggulo. Nag-aalala sila na baka biglang sumabog si Tai Kang at papatayin ang sinuman sa kanila. Ngunit hanggat umiiral ang apat na madiskarteng antas, ganap nilang kontrolin ang buhay ni Katie. Hinawakan ni Tai Kang ang kamay ng sibat, at pagkatapos magpumiglas, sa wakas ay ibinaba niya ito ng dahan-dahan. Bakas sa mga mata ni Kylander ang kagalakan, at pakiramdam niya ay nasa kanyang mga kamay ang tagumpay. Biglaan. Nahawakan ni Tai Kang ang puwang, at ang ulo ng baril ni Wo Ran ay nakababa. Nakasentro ang matalim na baril sa kinatatayuan ni Katie at biglang nahulog. Nagulat ang lahat. Baka gusto mismo ni Tai Kang na patayin si Katie. Ngunit sa sandaling bumagsak sa hangin ang Magic Spear, gumalaw ito sa lahat ng direksyon, na naglabas ng lumalakas na Overlord Spear Intent. Ang mga pagsabog ng pulang dugo na putok ng baril, tulad ng hindi mabilang na mga baging, ay tumagos sa enerhiya ng nakapalibot na kalawakan. Ang baril ng desperasyon, isang hakbang patungo sa katapusan ng mundo. Naramdaman ng lahat ang buzz sa kanilang eardrums. Naramdaman ni Rao Ye Fan at Sally Ye, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ang kakaibang pagbabago sa kalawakan. Ang mundo kung saan matatagpuan ang buong paraiso ay naging hindi mabilang na gintong pulang sinulid. Ito ay tulad ng hindi mabilang na mga daluyan ng dugo, na bumubuo ng isang spiderweb sa kalawakan. Magandang marksmanship. Para gamitin ang gun intent para patuloy na baguhin ang space at gumawa ng bagong space law. Hindi mapigilan ni Ye Fan na ipakita ang kanyang kinang. Wang, ano ang ginawa ni Tai Kang? Hindi masyadong naintindihan ni Sally Ye. Pinalitan niya ang distansya ng espasyo.
Ngayon ay tila ang distansya sa pagitan ng mga taong ito at Katie ay katulad ng dati. Ngunit sa katunayan, ang lahat ng kanilang pag-atake ay kailangang tumawid ng napakalayo upang maapektuhan si Katie. Ibig sabihin, hindi maaapektuhan ng kanilang mga bata si Katie sa simula pa lang. Tama. Siya ay bumibili ng oras upang patayin ang lahat ng mga taong ito. Bagamat nagbago ang spatial na distansya, ang mga madiskarteng antas na ito ay hindi mga vegetarian, walang maaaring talagang maabala sa mahabang panahon. Sa napakaikling panahon, patayin ang lahat ng 5 madiskarteng antas. Sumimangot si Yefan. Sa totoo lang, hindi niya inisip na marami pang pagkakataon. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Kylander na hindi maganda ang sitwasyon. Bagamat inihagis ni Taikang si Konganir, ibinaling niya ang kabilang kamay at direktang tumawag ng isa pang portable na baril. Sa isang iglap, bigla niyang sinaksak si Kylander. Kabanata 3083 ang langit ay patay. Bang! Sumabog ang katawan ni Kylander at naging firework. Sa hindi kalayuan, sa isang roller coaster, naupo si Kylander dito at tumawa. Taikang, ngayon mo lang sinamantala ang mahiwagang baril na iyon. Sa tingin mo ba, ang basta-bastang paggamit lang ng baril ay makakapatay sa akin? Sabi ko, paraiso ito. Mundo ko. Kung gusto mo akong patayin, gamitin mo ang laro para manalo ako. Kung wala ang makapangyarihang divine power ni Konganir, si Taikang ay hindi basta-basta makakashoot at makagambala sa espasyo. Kung tutusin, nasa paraiso pa rin siya ni Kylander sa mga oras na ito, at ang kanyang mga aksyon ay patuloy na nagbabago at lubhang mahirap makuha. Hindi nag-aksaya ng maraming oras si Taikang kay Kylander. Naalala niya si Konganir gamit ang isang kamay at mabilis na nahulog. Ang target ay ang 7 Kings Po. Pagon, ilubog mo ang bangka. Sa isang shot, ang gravity sa lahat ng direksyon ay nagsimulang tumaas ng exponentially. Ang mga makukulay na spore sa kalangitan, na nakabalot sa pulang dugong sibat na layunin, ay naging mga bowl ang bakal at nahulog. Sa posisyon kung nasaan si Spo, biglang bumagsak ang lupa. Sigaw ni Spo sa takot, at lalo pang durog ang katawan niya, na nagdulot ng matinding sakit. Biglang nadiin ang buong katawan sa isang pati. Isang putok ang idiniin kay Spo, at ito ay sumabog sa isang ambon ng dugo, at ang kaluluwa ay inalog. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsisikap, pinugutan na ni Taikang ang 7 King Sibo. Sa di kalayuan ay nagulantang ang makamandag na halimaw na si Daido. Leon. Patuloy na sinisikap ni Daido na maapektuhan ng sakit si Katie. Gayunpaman, nalaman niya na kahit anong pilit niya, tila nahiwalay siya kay Katie ng 180,000 milya. Dahil ang distansya ay masyadong malayo, mayroong isang malaking pagkakaiba sa oras sa kontrol ng virus gas doon sa pamamagitan ng kamalayan. Ang impluwensya ng One Step to the End of the World ay lumikha ng malagalaksi na agwat sa pagitan nila ni Katie. Natarante si Daido nang makita niyang napatay si Spo, at nagsimulang maging isang purple-black poisonous mist at aktibong lumapit kay Katie. Ngunit sa tuwing umuusad siya, pakiramdam niya ay patuloy na inaalis ang distansya. Dam! Dam! Napasigaw si Daido sa takot. Nang makitang ibinaling ni Taikang ang kanyang ulo para patayin siya, nababaliw si Daido. Biglaan. Nang akmang sasaksakin siya ni Taikang ng sibat, may mga kulay na ilaw na bumukas sa daanan na dinaanan ni Taikang. Isang crystal panel ang tumayo. Ding ding ding. Habang tumunog ang laro, ilang linya ng text ang lumabas sa crystal panel. Nahuli ka sa Magic Tower, at ang matandang salamangkero na nagbabantay sa gate ay kailangang magtanong sa iyo, at makakalabas ka lang ng tore kung sumagot ka ng tama. Kaagad pagkatapos, isang tanong na kinasasangkutan ng mahika ang lumitaw sa panel. Humarap si Kylander sa hindi kalayuan sa oras na ito, pumalakpak at ngumiti, medyo naapakan ka na. Ikinalulungkot ko, ang aking paraiso ay dinisenyo ayon sa Super Adventurer board game. Kahit hindi ka maglaro dito mayroong ilang mga item, ngunit hanggat ikaw ay aktibo, may posibilidad na ilunsad ang laro ng parusa ng board game. Sa pagkakataong ito, maswerte ka, maaari mong ipagpatuloy ang aktibidad sa pamamagitan ng pagsagot sa isang tanong. Umalis ka na. Si Taikang ay natural na tamad na sumagot, at direktang kinunan ang crystal panel. Bas again. Boom. Ang puting gintong banal na kulog ay direktang tumama kay Taikang. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas si Taikang, ngumisi siya, halatang hindi komportable. Bakit? Kung hindi ka sumagot, automatiko nitong matutukoy na matatalo ka sa akin, ang dealer. The more you lose, the stronger I will be. You have to be careful. Natawa si Kyland at direktang lumipat sa isang barkong pirata. Daido, Liu Sensi, Weakness. Pumili ng isang bagay na kawili-wiling laruin. Hindi kami nagmamadali. Ang natitirang 3 madiskarteng antas ay agad na naunawaan ang isang bagay. Oo, naapektuhan si Katie ng isang hakbang sa mundo, at mahirap siyang saktan pansamantala. Kung ganoon, maaari silang magtago sa ngayon. Kapag ang batas ng sakit ni Daido, dahan-daang matagumpay na sumalakay, muli silang magkukusa. Biglang tumakbo sina Daido, Liu Sensi, at Weakness patungo sa larong pinakamalapit sa kanila.
Lumipad si Daido sa isang umiikot na roulette, si Liu Sensi ay pumasok sa isang underground labyrinth, at si Vicnes ay direktang tumakbo sa kasino. Nag-alinlangan sandali si Taikang at piniling patayin si Daido. Lumipad siya. Sa isang iglap. Sa isang putok, direktang tumagos si Taikang sa roulette fan area kung saan naroon si Daido. Gayunpaman, pagkatapos ng isang putok, wala na si Daido. Sa kabaligtaran, si Taikang ay tinamaan muli ng kidlat. Haha, Gun King, hindi ka ba marunong maglaro ng roulette? Ihagis mo muna ang dice at pumunta ka sa tabi ko ng random bago mo ako makilala. Lumitaw si Daido sa ibang cabin. Taikang, sinabi ko sa iyo na sa laro, dapat mong sundin ang mga patakaran. Kailangan mo bang saksakin ng ilang beses para malaman mo kung kaya mong saksakin si Daido? Biro ni Kylander. Kumunot ang noo ni Taikang, alam niyang lahat ng laro dito ay kontrolado talaga ni Kylander. Kapag sinimulan mo ang laro, tiyak na matatalo ka. Pagkatapos ng lahat, hindi ikaw ang gumagawa ng panuntunan para sa mga larong ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Taikang, diretso siyang tumakbo, at nag-teleport sa gilid ni Katie. Binasag niya ang dalawang punishment game sa gitna at pinasabog ni Shenlei ng 2 beses, at nagngangalit din ang kanyang mga ngipin. Inakbayan niya ang naghihingalong si Katie. Ang kabilang kamay ay may hawak na kumunir, at ang isang shot ay nakadirekta sa langit. Direktang sinira ng haring ito ang masamang sitwasyon na ito. Bago natapos ni Taikang ang kanyang mga salita, isang sibat ng layunin ng baril ang sumambulat ng walang prinsipyo. Biglang nagsimulang manginig ang buong mundo. Hindi maganda. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na niyakap ni Ye Fan si Sally Ye. Nag-init ang mukha ni Sally, Wang, anong problema? Ang taong ito ay walang ingat para iligtas si Katie. Anong ibig sabihin? Walang plano si Taikang na mag-alala tungkol sa saklaw ng labanan. Nagulat si Sally Ye, at pagkatapos ay mabilis na naging multo, ngunit nakakapit pa rin kay Ye Fan. Hindi banggitin ang madiskarteng antas, ang pangkalahatang kaguluhan, at ang mga monghe sa bukas na kalangitan ay maaaring aktwal na sirain ng ilang maliliit at katamtamang laki ng mga mundo habang nakikipag-usap at tumatawa. Gayunpaman, madalas na kinokontrol ng mga magsasaka ang kanilang hanay ng mga galaw upang hindi aksidenteng masaktan ang mga inosente. Katulad ni Ye Fan sa mundo, ito ay isang dahilan upang maingat na lumipad kahit na lumilipad. Katulad noong ginamit ni Ye Xuanguang ang Long Shao para sa Jiushan, isa na itong hakbang na tumawid sa hangganan at halos hindi naging sanhi ng Kyushu Massacre. Ngayon, napagtanto ni Taikang na sa ganoong kaliit na laban, hindi niya masisira ang paraiso ng Kylander sa maikling panahon, kaya plano niyang gumawa ng malaking kaguluhan. Talaga, ang Diyos na baril, ang langit ay patay. Si Kun Gonir ay sumabog sa hindi mabilang na kulay dugong apoy na ito ay halos nag-teleport at tumusok sa langit kung tumingin ka sa paligid, hindi mo makikita ang dulo, ang langit ay puno ng nagninangas na mga baril sa walang konsensyang pagpapakawala ni Taikang ng kanyang 100,000 taon ng purong paglilinang, ang mga naglalagablab na baril, parang apoy. Isang tao lang na nagpaputok ng mga paputok sa langit sa itaas ng mundong ito. Kabanata 3084 na Sorry. Sa sandaling ito, sa tigang na mundong ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga nilalang, at hindi ko alam kung ano ang nangyari, at sila ay nilamon ng napakapangit na apoy ng hari ng baril. Pagmulat ko ulit ng mata ko, wala dito. Ang buong mundo ng Gobi ay tinatangay ng alikabok. Ang lahat ay nasa walang laman na universo ng eroplano, na walang hawakan. Ang pagsira sa isang mundo ay kasing dali ng pagyurak ng langgam hanggang mamatay para sa isang powerhouse tulad ng Taikang. Hindi inaasahan ni Taikang na ang ganitong hakbang ay direktang sisira kay Kyland at sa iba pa. Ngunit naisip niya na sapat na ito upang pigilan ang mga taong ito at bigyan siya ng oras para dalhin si Katie sa ligtas na lugar. Lumingalinga si Taikang sa paligid at nakitang wala na si Kyland at ang iba pa, marahil ay natakot sa kanyang balak na sibat at napilitang umatras. Hindi na siya nagdalawang isip, at ibinaling ang ulo para lumipad. Bagamat nalasan ng husto si Katie, hanggat hindi ito nakamamatay, maaari pa rin siyang gumaling. Dong dong dong. Isang malaking kulay na liwanag na pinto ang lumitaw sa kalawakan. Kaagad na sumunod, higit sa 100 pinto na may iba't ibang kulay ang nakapalibot kay Taikang. Welcome to Casino Royal San Marino, behind every door, there are different programs for you to choose from. Biglang nagbago ang mukha ni Taikang, at nagpakawala siya ng malalim na hininga. Bagamat alam kong hindi ito magiging ganoon kadali, hindi ko inaasahan na ganoon pala kahirap itong tanggalin. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Itinaas ni Taikang ang kanyang ulo at tumingin sa kawalan, si Kylander na nakasuot ng uniforme ng dealer at naglalaro ng baraha. Sa oras na ito, bagamat ang cultivation base sa Kyland ay hindi gaanong bumuti, ang pamimilit ay nagradiated sa buong Xingyo. Ang isang malaking halaga ng primordial power ay patuloy na ini-inject sa kanya. Ito ang napakalaking halaga ng primordial power na sumusuporta sa Kyland at nagse-set up ng isang paraiso na may super coverage. Inaasahan ko na maaari kang gumamit ng malupit na puwersa para sa pilitang basagin ang aking paraiso. Sa kasamaang palad, lagi akong handa na gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya upang palawakin ang paraiso.
Ngayon ang saklaw ng paraiso ay pinalawak ng 3 milyong beses kumpara sa nauna, na sapat na para maglaro ka. Hoy! Hindi madali para sa akin na sabihin ito. Ang hirap kong mangolekta ng napakaraming nakakatuwang laro. Ngumisi si Kylander, Tai Kang, ibaba mo si Katie, huwag mo nang isipin ang pagtakbo. In terms ng kapangyarihan ng pananampalataya, bilang Diyos Emperador, may bentahe pa rin ako, wala kang pagkakataong manalo. Dalawa lang ang paraan mo, magpakamatay ka sa harap ko. Salamat sa mundo, tiyak na pananatilihin kong ligtas at maayos si Katie. Ang pakikipaglaro sa akin ay isa ring paraan. Bagamat hindi mataas ang posibilidad, paano kung manalo ka? Kyland unfolded a deck of cards and said with a wicked smile, very good. Simple lang, gumuhit ka lang ng isa, kung sino ang mas malaki o kung sino ang mas maliit, yun lang. Ikaw ay isang marangal na Mama Meryl, bakit wala kang lakas ng loob na maglaro? Umiling si Tai Kang, okay, ang haring ito ay bubunot ng card. Gumalaw ang figure ni Tai Kang, gustong lumapit. Ngunit lumipat si Kylander sa ibang lugar sa isang iglap. Napabuntong hininga si Kylander, huwag mo nang subukang makipag-close, hindi kita bibigyan ng pagkakataon, aaminin ko, hindi biro ang makipag-close sa'yo. Kung gayon paano ako gumuhit ng mga card? Maaari mong sabihin. Ang aking kaliwang bahagi, ang ikapitong positibong numero. Nako, ang card ng Bishop? Oo, medyo malaki, ako na. Casual itong pinunasan ni Kylander at pumili ng isa. Baron. Parang walang magawa si Kylander. Natalo ka. Ang Bishop ay mas malaki kaysa sa Baron. Sabi ni Tai Kang. Sino ang nagsabi na ihahambing mo ang iyong katayuan sa tungkulin? Napangiti si Kyland nang may pagmamalaki at sinabing, ihahambing ko ang laki ng katawan mo sa iyo sa pagkakataong ito. Malaki ang tiyan ng Baron at mas payat kaysa sa Bishop mo, ngunit kailangan niyang mas malaki. Ikaw. Walang oras si Tai Kang para magsabi ng kahit ano, at direktang sumunog sa kanya ang isang platinum flame. Ang kapangyarihan ng nagngangalit na apoy na ito ay mas malakas kaysa sa Divine Thunder kanina. Habang patuloy siyang natatalo sa mga laro sa parke, patuloy na bumubuti ang pagiging epektibo ng labanan ni Kylander. Despicable guy, pinakialaman mo ang rules ng laro, ano pa ang nilalaro mo? Siyempre pinaglalaroan ka. Haha, tawa ng tawa si Kyland. Nang makita ni Tai Kang si Kyland na tumatawa, bigla siyang sumabog. Magic gone. Sandali. Talagang ayaw ni Tai Kang na maglaro. Ginawa niya ang lahat ng ito para ma-relax ni Kylander ang kanyang pagbabantay kapag siya ay kampante. Siguradong sigurado siya na hanggat natusok ni Kumunel ang noo ni Kylander ay tiyak na mamamatay ito. Ang kapangyarihan ng simula, kahit isang bakas, ay sapat na upang sirain si Kyland. Nang makitang sasaksakin na si Kylander ng isang putok, muling tumalsik si Katie ng isang subo ng dugong itim. Katie. Biglang lumingon si Tai Kang na parang nakuryente. Ang epekto ng isang hakbang sa katapusan ng mundo ay sa wakas ay nabigo. Haha. Masyadong kang, matagal nang nahulaan ang kamahalan na gagawin mo ito, at hihintayin kita. Ibaba mo ang baril na iyan, o mamamatay ka agad si Prinsesa Katie. Ang kanyang espiritu na lang ang natitira. Wala pang 10% ng mental na kapangyarihan ang nawala, at ang sakit ay mas malakas, ngunit ito ay ganap na mawawala. Kinuyam ng mahigpit ni Tai Kang si Conganier, pinakawalan ito, at muling kinuyam. Hehe. Tai Kang, kung hindi, wala kang pakialam sa buhay o kamatayan ng babaeng ito. Invincible ka, kung gusto mo talaga kaming patayin, hindi namin mapipigilan. Manatili. Bakit? Huwag mo na lang hayaang mamatay si Katie, tapos mapatay mo kaming lahat at maipagiganti mo siya, nakangiting sabi ni Vicnes sa likod ng isang pinto. Si Kylander ay mukhang walang pakialam at tahimik na naghintay, hindi man lang nagmamadali. Biglaan. Si Katie, na may malubhang karamdaman, ay naglabas ng dampi ng gintong liwanag mula sa kanyang katawan nang hindi alam kung saan siya nanggaling. Hindi maganda. Magpapakamatay ang Reyna. Napansin agad ni Vicnes na may mali. Ito ay isang senyales na nais ng Platinum Protoss na ikalat ang kanilang mga kaluluwa. Halatang ayaw ni Katie na maging drag-on, kaya pinutol na lang niya ang sarili niya. Katie. Sumigaw si Tai Kang at pinalaya si Conganier. Umakyat siya at niyakap si Katie, na natatakpan ng mga sugat, at sumigaw ng malakas, huwag kang tanga. Huwag. Bumagsak ang mga luha ni Katie mula sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang masabi. Og. Nagpakawala ng dagandong si Tai Kang. Isang silver-gray na dagger ang tumusok sa likod ng kanyang ulo. Ang transparent na si Liu Sensi, na sinasamantala ang malaking pagbabago ng mood ni Tai Kang, ay tahimik na lumapit sa kanya upang patayin siya. Gayunpaman, ang sibat ng proteksyon sa katawan ni Tai Kang ay masyadong malupit, ang punyal ni Liu Sensi ay ipinasok lamang sa bungo, ngunit hindi man lang niya hinawakan ang utak sa loob. Nagbackhand si Tai Kang ng isang malakas na suntok, na nagpatalsik kay Liu Sensi na lumipad. Hilahin ang dagwang punyal at ipatawag ang isang sibat. Aakyat na sana siya para patayin si Liu Sensi, ngunit natigilan siya. Kung maglakas loob kang gawin ito, mamamatay ka agad si Katie. Sigaw ni Kylander. Natigilan si Tukang. Baril, ihulog.
Patay na ang haring ito, hinahayaan mo ba talagang mabuhay si Katie? Itinaas ni Taikang ang kanyang ulo at nagtanong na may pulang mata. Hindi maitago ni Kailan ang tuwa sa kanyang mga mata, ginagawa ko ang sinasabi ko. Siya ay sarili kong kapatid. Kung hindi dahil sa iyong pag-iral, pinagbantaan ko ang katayuan ng aking Platinum Protoss, at hinding-hindi ko siya sasaktan. Taikang may bakas ng trahedya at solemnidad sa kanyang mukha, at tumingin siya sa kanyang asawa, na hindi na makilala. Katie, I'm sorry, nagsinungaling ako sa iyo palagi. Sabi ko, pinakasalan kita at ginamit kita para itayo ang Silver Kingdom. Pero ang totoo, itinatag ko si Silver para lang pakasalan ka. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon na nakilala kita, nahulog na ang loob ko sa iyo. Ibinaba ni Taikang ang kanyang ulo at hinalikan si Katie sa noo. Nang inag si Katie at sinubukang magsabi ng kung ano, ngunit wala siyang magawa, maliban na lang sa pagtulo ng dugo at luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa si Taikang, at direktang tinawag si Conganier pabalik, itinutok ang baril sa kanyang puso. Hindi niya kinaya ang putok na ito, tiyak na mamamatay siya. Galit na umungol si Taikang, na parang umaalingaw sa mga bituin. Isang shot, tusukin ang puso, ng si Kailan at iba pang mga Diyos ay tuwang-tuwa. Ngunit nagbago sila. Isang mabangis na nakakatakot na aura ang tumalsik mula sa Conganier. Sinasabayan ng mga putok ng nakakatakot, malupit na halakhak. Kabanata 3085. Sa sibat ni Conganier, isang maitim at malakas na enerhiya ang naging manipis na batis, simula sa puso at pumapasok sa mga paa at katawan ni Taikang. Sa pagtatapos, ang buong katawan ni Taikang ay natatakpan ng kakaibang itim na mga linya, tulad ng mga itim na bangin, mga galos, nakakagulat. Naghintay si Kailan sa ilang Diyos, at hindi maiwasang makaramdam ng panginginig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang madilim na kapangyarihang ito ay tila nilalamon ang lahat ng nasa Zhoutian. Kamahalan, ano ito? Nanginginig ang boses ni Liu Sensi. Para bang nakita ng gopher ang goshok na malapit ng sumunggab, at hindi na makapaghintay na makahanap ng butas na mahuluyan. Ito ay isang uri ng takot na nakaukit sa likas na hilig, malalim sa mga jin. Malinaw, ang kapangyarihang ito ay tiyak na nagparamdam sa mga ninuno ng mga Diyos mula pa noong sinaunang panahon. Taikang, anong gusto mong gawin? Tanong nito ni Kailan, hindi niya namalayan, nagtatampo na pala siya. Dahan-daang itinaas ni Taikang ang kanyang ulo. Maitim na mga mata iyon. Walang emosyon, walang alon. Mas madilim kaysa sa isang black hole, mas madilim kaysa sa isang kailaliman. Ang pulang dugong sibat na layunin sa buong katawan niya ay unti-unting naging tinta, at nagsimulang sumipsip ng iba't ibang enerhiya sa paligid niya. Upang ang liwanag ay hindi makadaan sa Taikang, at ang kanyang buong katawan ay unti-unting nahulog sa walang hanggan na kadiliman. Hehe. Ang ngiti ni Taikang ay unti-unting naging mababa at namamaos, puno ng paghamak at kabalintunaan. Gusto mo bang mamatay si Katie? Tanong ni Kailan. Hindi pa rin sumagot si Taikang. Kamahalan, mukhang hindi siya masyadong madilim. Sabi ni Liu Sensi sa nanginginig na boses. Hindi rin Kang. Sino yun? Tanong agad ni Daido. Kakaiba ang baril na iyon. Parang may lumabas sa baril. Sa sandaling ito, si Taikang, na nahulog sa kadiliman, ay hinayla si Conganier palabas sa kanyang puso. Walang larawan ng dugong tumalsik sa imahinasyon. Ang sugat ay nasa isang walang katotohanan na bilis, at ito ay ganap na gumaling sa sandaling ito ay nabunot. Walang silbi na maliit na lalaki, nagtagumpay ka sa layunin ng baril sa antas ng emperador ng walang kabuluhan. Halos magpakamatay ako para sa isang babae. Pero ayos lang, kung hindi dahil sa pagkawala mo ng malay, ang matandang ito ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na kunin ang bahay. Bulong ni Taikang sa sarili sa oras na ito, ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Kailan at ang iba pang mga Diyos ay agad na nabigla. Talaga, ito ay hindi masyadong sira. Ngunit anong kakilakilabot ang umiiral sa baril? Ikaw, sino ka? Tanong ni Kailander. Ngumisi si Taikang, ang ilang hamak na Diyos ay nararapat na tanungin tungkol sa pinagmulan ng matandang ito. Bunga lang ng matanda ang mga ninuno mo. Ang kaunting-kaunti ay mas mabuti kaysa sa wala. Nang marinig ito ni Kailan, ang ibig sabihin ng mga salita ng lalaking ito ay kainin sila at ipahiya ang mga ninuno ng Celestial Clan, at hindi niya maiwasang mabigla at magalit. Sa mga normal na panahon, maaaring piliin ni Kailan na madiskarteng umatras. Ngunit ang kabilang partido ay napaka-provocative, at hindi niya ito maaaring bitawan ng madali. Higit pa rito, kontrolado na niya ngayon ang buong sitwasyon sa paraiso, na may saganang pananampalataya at pagtitiwala. Kahit sino ka pa, hiyain mo ang aking Celestial Clan at magsalita ng baliw, dapat kang mapahamak. Di duo, Liu Sensi. Tulungan ang haring ito na saluhin siya, weakness, hanapin ang kanyang kahinaan. Agad namang kumilos ang hari at ang apat na hari. Ang Knuckle-alasong Fog ay sumugod patungo sa Taikang, at pinalibutan si Taikang. Gayunpaman, sa sandaling lumipas ang may sakit na Knuckle-alasong Fog, mabilis itong lumiit. Paano ito posible?
Nakita ko si Tai Kang na huminga ng malalim at sinipsip ang lahat ng virus dito gamit lang ang butas ng ilong niya. Iyon ay sapat na upang gawin ang mga toxin sa antas ng eroplano na hindi ko alam kung gaano karaming mga Diyos ang namamatay sa sakit at hindi maaaring magdala ng anumang pinsala. Ayan, kulang pa, bakit hindi mo ibigay sa matanda? Ngumisi si Tai Kang, at biglang sinundan ng figure ang baril at direktang inatake ang katawan ni Dido. Ito ang, sandali, na paglipat ni Tai Kang. Ang alakda na ito ay hindi basta-basta kumukuha ng bahay, halatang sinasakop nito ang nangingibabaw na kamalayan, kaya magagamit pa rin ito ang layunin ng sibat ni Tai Kang. Nang makita ito, natakot si Dido kaya kumalat ang kanyang katawan, at gusto niyang maghiwa-hiwalay at tumakas. Ha. Tumawa ng malakas si Tai Kang, at sa isang kamay, isang malakas na pagsipsip ang lumitaw mula sa kanyang kamay. Kahit paano nakatakas si Dido, ang katawan ng virus na gas ay pilit na sinipsip pabalik. Ito, anong uri ng panuntunan ito? Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Kailand at ng iba, medyo natarante sila, paano nga ba ito ginawa? Ito ay hindi kasing simple ng isang simpleng batas ng eroplano, ngunit mas katulad ng isang uri ng likas na talento, tulad ng isang talento ng angkan. Gayunpaman, ang talentong ito ay umabot sa antas ng eroplano. Sabay-sabay. Si Yefan at Saliye ay nagtatago sa dilim, at nabigla sila nang makita nila ang eksenang ito. Ang desisyon ni Tai Kang na magpaalam kay Katie ay nagdulot ng pagkabalisa kay Yefan. Bagaman, gustong patayin ni Tai Kang si Saliye, maaari lamang itong maging isang kaaway. Gayunpaman, si Yefan ay walang gaanong pag-asa na si Tai Kang ay napakawalang silbi at nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Marahil ay masyadong walang ingat ang ideya, ngunit talagang umaasa si Yefan na labanan si Tai Kang, lalo na pagkatapos makita ang magic marksmanship. Sa makatuwid, naisip ni Yefan na para mailigtas si Tai Kang, kailangan muna niyang ilayo si Katie sa panganib. Pagkatapos, ang pangunguna sa pagpatay sa tatlong haring si Dido gamit ang Wushuang Qinglong ay ang pinakadirektang paraan. Ngunit nang si Yefan ay gagawa ng hakbang, sinusubukang iligtas si Katie, upang masira ang dead end, naganap ang gayong mutation. Sa kangganir na ito, sumiklab ang gayong halimaw. No wonder. Sinabi ko lang na parang may mali sa baril. Kumunot ang noo ni Yefan at sinabing, siguro napansin ito ng lalaking ito na si Tai Kang, sinasabing may tiwala siya, o kaya isakam siya sa kapangyarihan. Ang ganitong uri ng kasamaan, bakit? Madaling gamitin. Hari. Alam ko kung ano iyon. Laking gulat ni Saliye nang makita niyang hinihigop si Dido. Alam mo ba ang bagay na iyon? Ang Demon Dragon ng Absolute Beginning. That's a Demon Dragon of Absolute Beginning. Ano? Ito ang parehong angka ng Demon Dragon King of Absolute Beginning. Masiglang tumanggaw si Sally, iyan ang paglamlam, ng Demon Dragon ng ganap na simula. Ang pinakadalisay na talento sa paglamon, na kilala bilang paglamon sa lahat ng bagay sa eroplano, ay natural na kasama ang mga batas ng eroplano. Dahil ang mga ninuno ng 1,000 ang mukha na reyna ay may malapit na kaugnayan sa Demon Dragon King sa simula. Sa makatuwid, sa aming Crimson Peak Library, mayroong ilang mga talaan ng simula. Ang sikreto ng Demon Dragon. Ang malakas na lahi na ito na ipinanganak mula sa Absolute Beginning Plane ay hindi lumilikha ng anuman. Mukhang nilalamon nito ang lahat. Masasabing ang lahat ng kakayahan na may kaugnayan sa paglamon ay nagmula sa Demon Dragon of Absolute Beginning. Kung sinasabing si Hongmeng ang nangingibabaw at lumikha ng lahat, kung gayon ang angka ng demonyong dragon sa simula ay maaaring lamunin at sirain ang lahat, napalunok si Yefan, hindi nakakagulat na may bakas ng kapangyarihan si Kangganir sa simula. Nakulong pa nga niya ang isang demonyong dragon sa simula. Hari. Tayo na ngayon, ito ang pinakamalakas na lahi sa simula. Dapat umatras ang Primordial Master. Sa simula ng Demon Dragon Emperor, ngunit ipinaghiganti ang kanyang ama at pinatay ang Primordial Master. Ngayon itong Primordial Demon Dragon, kahit na hindi ito kasing husay ng Demon Dragon Emperor, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng ordinaryong paraan ng Taishi. Kabanata 3086 Si Long Wu ay hindi Diyos ng espada. Alam na alam ni Saliye ang agwat sa pagitan ng Taichu at Taishi, at nabasa niya ang maraming tala ng Taichu Demon Dragon King, at alam niya kung gaano kalakas ang pamilyang ito. Kung hindi dahil sa pagiging masyadong dominante ng Taichu Demon Dragon, ang pamilyang ito ay inuusig ng lahat ng uri ng pagkubkob at pag-uusig, at halos mapahamak. Alam ng Diyos kung umiiral pa ang eroplanong Taishi. Maraming mga makasaysayang teologo ng eroplano ng Taishi ang naniniwala na ang maalamat na dragon ay maaaring ang lumikha ng lahat. Ang Demon Dragon sa simula ay upang pigilan ang patuloy na pagpapalawak ng 5 Tails, kaya dapat nitong sirain ang lahat sa isang tiyak na tagal ng panahon upang mapagtanto ang tunay na reincarnation. Iyon ay, ang paglikha at ang pagkawasak ng mundo, dalawang sukdulan. Sa kabuuan, bukod sa mga dragon na hindi pa nakikita ng sinuman, walang lahi na maaaring malampasan ang mga dragon sa simula. Kahit na ito ay pinangungunahan ni Hongmeng, hindi ito gagana. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Dragon Emperor sa simula ay napatunayan na ito. Saliye pondered, anyway, si Kylander at ang iba pa ay mamamatay, kaya hindi na kailangang makipagsapalaran.
Nang mamatay ang mga taong ito, nakahinga ng maluwag ang Seventh Kingdom at Ye Fan. Kung tungkol sa demonyong dragon sa simula, kung sino ang kanilang sasaktan, hindi nila ito makontrol. Come to think of it, kung gusto mong mangbuli, ibubuli mo rin ang Protoss, at hindi ka mapapahiya sa mga kamag-anak na demonyo. Mahigpit na kinuyam ni Ye Fan ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay bumitaw. Sally Ye, isuko mo ang iyong katawan at pumasok sa aking Sword God Ring. Hindi ko magagarantiya na mapoprotektahan kita kapag nasa labas ka. Natigilan si Sally Ye. Wang, gusto mo. Alam kong baka naging reckless na naman ako, pero, hindi ako papayag na umalis ng ganito. Sinaunang kaharian ng Diyos. Titan Tomb. Sa kakahuyan, sa tabi ng sapa. Ay nalalayan ni Lao Lin ang isang batang lalaki at tinuruan siya kung paano mag-ugoy ng palakol. Bitek. A. Nahati ang piraso ng kahoy. Natutunan mo na ba? Aim, don't slash randomly, tinapik ni Lao Lin ang ulo ng bata. Kilala ko ang lolo ko. Isang walang muwang ngiti ang ipinakita sa mataba na mukha ng batang lalaki. Asawa, halika rito at bumaba. Umalis ang isang maamong babae. Lumapit at sumenyas mula sa malayo. Hiniling ni Lao Lin sa bata na ipagpatuloy ang pagpuputol ng kahoy, pagkatapos ay lumakad ng nakangiti. Ano ang problema, Roar? Nagpasa lang ng mensahe si Kronos, sinabing ninakaw ito ni Kanganir. I asked if you know about it, tanong ng babae. Kumurap si Lao Lin at ngumiti, kung ninakaw mo ito, magnanakaw ka, at hindi ito ang kaso. Ang mga bagay ng Titans, kapag nawala ito, mawawala ito sa iyo. Walang kwenta ang baril na iyon, pero ginamit mo yun para selyuhan ang taksil na si Miraborias, di ba? Kung hindi pa siya namatay, matagal na, okay lang mabuhay, ayos lang. Umiling si Lao Lin. Bagaman hindi Imperial family, pamilya mo pa rin. Bumangon ka, pero hindi ko alam kung ilang nilalang ang kailangan kong patayin. Dapat ay nakinig ka kay Yingzhou sa simula, at pinatay ito ng direkta. Kailangan mong magsabi ng isang bagay upang gawin itong mas masahol pa kaysa sa kamatayan, at ibaon ang nakatagong panganib. Nag-aalalang sabi ng babae. Okay, my Roar, makatitiyak ka. Halika, sabihin mo kay Kronos, alam ko kung ano ang nasa isip ko. Ang babae ay walang pagpipilian ngunit upang iling ang kanyang ulo at pumunta upang maikalat ang salita. Maya-maya, may lumabas na figure mula sa kakahuyan. Blanco ang sinabi ng babae, it turns out, you sealed the beginning of time for this. Walang halaga ng mga layout ay mga layout lamang. Hindi tayo ang talagang lumalakad, ang gumagawa ng mga pagpipilian. Huminga ng malalim si Lao Lin at makahulugang sinabi, alam na alam niya na kahit na siya ay nasa laro ng chess, siya ang talagang naglalaro ng chess. Pagkatapos lang niyang gumawa ng hindi mabilang na multiple choice na mga tanong ay lumapit siya sa akin. Sa totoo lang, nagulat ako na nakaligtas siya. Kung ikukumpara kina Jishuan Yuan at Chiyo, na mas kwalipikado, mas inaabangan ko kung anong mga sorpresa ang gagawin niya, isang mediocres, na batang lalaki. Naiintindihan ko. Bakas sa mga mata ni Sally Ye ang kawalan ng kakayahan at pangunawa. Isa pa, kung talagang tumakas siya ng ganito, hindi siya ang magiging hari sa isip niya. Kung ito man ay dahil sa simpatsya, para kay Tai Kang, dahil ba sa competitiveness, o compassion, at iba pa, hindi mahalaga. Kapag maraming pagpipilian si Ye Fan, madalas ay hindi niya alam kung bakit. Baka mamaya, magpakatanga siya at sisihin ang sarili niya. Gayunpaman, hinding-hindi ito pinagsisihan ni Ye Fan. Hindi siya ang pinakamatalino at pinakamatalinong tao, kaya hindi pa siya naglaro ng Kylander sa sabuatan. Maraming tao sa kanilang paligid ang nagtitiwala dito ng 100%. Dahil nararamdaman nila ang katotohanan ni Ye Fan, at hindi sila magiging mataas at hindi maabot. Sally. Desididong tinalikuran mo ang kanyang katawan, naging demonyong kaluluwa, at pumasok sa Sword God Ring. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay nakabawi ng 80 hanggang 70%, at ito ay may kaunting epekto sa labanan. Ang quadruple disintegration. Ang double disintegration ng Sword Intent. Ang itim, ginto, at asul na apoy ay bumulwak mula kay Ye Fan. Sa likod ni Ye Fan, 6 na pares ng Sword Intent ang bumungad. Ang mga pakpak ng magaan na apoy ay lumawak sa daan-daang metro sa isang iglap. Ang 12 Sword Intent Light Wings na iyon ay tila pumutok sa isang napakagandang lotus ng apoy sa kalawakan. Ang tarangkahan ng kasino ay ganap na nasunog. Diyos ng espada. Hindi ka patay. Nilamon ngayon lang si Kylander para kay Daido at natakot. Nang makitang hindi papatay si Ye Fan sa sandaling ito, nagkaroon pa nga ng sorpresa. Anak, isantabi na natin ang ating mga hinaing at harapin muna ang demonyong ito. Kinokontrol nito si Tai Kang. Tumalikod si Demon Hua Tai Kang at bahagyang kumunat ang noo nang makita niya ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Kawili-wili, ito pala ay isang emperor level na sword intent kay Qinglong Kang yan. Ako, hindi ko pa ito nakita dati. Bagamat hinangaan niya ito, halatang hindi niya ito masyadong sineryoso. Itinapon ni Ye Fan ang mga lumilipad na espada sa buong kalangitan, at daan-daang libong lumilipad na espada ang naging hindi mabilang na mga streamer sa paraiso.
Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Dumaan si Phaegian, pinunit ang mabituing kalangitan, parang meteor shower na nagbibinyag pabalik-balik. Hindi. Si Vicnes, na tahimik na nagmamasid sa kahinaan, ay hindi nakaiwas sa lumilipad na espada sa bilis na ito, at diretsyong hinampas sa isang salon. Si Vicnes ay medyo marupok at hindi magaling sa frontal combat, ito ay sapat na upang sirain ang kanyang katawan at espiritu. Kasabay nito, ang paraiso ay nabugbog. Ang mga amusement facility na ito ay tila na dismantle, nagkalat at gumuho. Sword God, anong ginagawa mo? Nagulat si Kylander, mabilis na nawasak ang kanyang paraiso. Sinubukan niyang ayusin ito, ngunit ang paligid ay puno ng lumilipad na mga espada, at ang kanyang batas ay hindi maaaring makipagkompetensya sa batas ng emperador. Si Yefan ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan. Sa loob ng mahabang panahon ngayon pa lang, naunawaan na niya ang mga pangkalahatang tuntunin ng paraiso. Bagamat ang napakalaking komplikadong batas na ito, ang imitasyon ay hindi masyadong makatotohanan. Ngunit ang sirain ito ay hindi na problema para kay Yefan. Ayaw ni Yefan na deain nitong Kylander noong nakikipaglaban siya sa Demonized Taikang. Paglipat ng layunin ng sword. Si Yefan at isang lumilipad na espada na mas malapit sa Kyland ay direktang nagpapalitan ng posisyon. Natigilan si Kylander, nanlaki ang mata niya. Langit na lihim na dragon crossbow. Tinuro ni Yefan ang noo ni Kyland at binaril ang isang sword intent ballista, tamaan. Boom! Sinabog si Kylander. Bagamat dahil sa kapangyarihan ng pananampalataya, ang ballistang ito ay hindi sapat para patayin siya ng lubusan, ngunit nawala ang bisa nito sa pakikipaglaban. Si Yefan ay gumawa ng isa pang paglipat ng kanyang layunin sa espada at pumunta sa posisyon ni Liu Sensi. Si Liu Sensi ay hindi nagtago, wala siyang takot. Long Wu, kahit na ikaw. Diretso ang paglaslas ni Yefan gamit ang isang espada, ang talim ay nag-vibrate, napunit ang mabituing kalangitan. Nagkaroon ng malaking bitek sa espasyo, at ang nagninangas na sword intent brilliance ay napunit ang primordial spirit ni Liu Sensi. Nabigo ang kanyang batas na kayang salain ang lahat ng pinsala. Kamangmangan. Ang sword god ay si Long Wu, ngunit si Long Wu ay hindi ang sword god. Dahan-daang tumalikod si Yefan pagkatapos malutas ang tatlong celestial clan sa isang iglap, nakatitig kay Taikang na may masamang ngiti. Hindi mo karapat-dapat na gamitin ang kanyang layunin ng baril. Kabanata 3087 Pangangibabaw na talento. Masyadong kang ang demonization para tumawa ng wild. Marahil ang matanda ay natulog ng napakatagal, at nagbago ang mundo. Isang miyembro lamang ng Shenlong clan, umaasa sa kanyang pangunawa sa layunin ng espada sa antas ng emperador, nang ahas na magsalita ng baliw. Tao, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng matanda? Mahinang sabi. Oh, ako. Alam ko talaga iyon, ngunit hindi ko pa rin binibitawan ang aking espada at humingi ng awa. Nakangiting sabi ni Demon Dragon sa simula. Paano ang demonyong dragon sa simula? Natawa si Yefan, kung hindi dahil sa pagsira ng sarili ni Taikang sa kanyang puso at kaluluwa, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lumabas. Isa lamang itong espiritu ng sibat na natatakan sa isang sibat, hindi kayang hubugin kahit ang laman. Mahihiram ko lang ang katawan ni Taikang. Ang lumang bagay na tinatakan ay karapat-dapat din na nasa harap ko, na nagpapakita ng lakas nito. Nagpakita ng nakakatakot na tingin si Dragon. Ito ay talagang napakahina, at sa buong lakas nito, sinamantala nito si Taikang upang makapasok at kontrolin ang Taikang. Dahil sa likas na kataasan ng lahi, na pinagtatawanan ng isang tao, ang dragon ay nakaramdam ng masayang kahihiyan at puot. Talagang kailangan ito ng matanda, ayusin mo ng mabuti ang iyong katawan. Hindi mahalaga, pagkatapos ay hayaan mong kainin ka ng matanda, ang eskrimidor na antas ng emperador, bilang unang pampaganya para sa matandang ito na muling maghugis ng katawan. Si Conganir ay tumangay ng ilang libong metro at direktang lumitaw sa harap ni Yefan. Matalim na baril, instant. Bagamat ilang beses ko nang nakitang alam niya na hindi mapipigil ng ibang mga espada ang baril na ito. Ang Magic Dragon ay hindi masyadong madilim, at hindi ito nakakapigil sa akin. Sa malakas at makapangyarihang cultivation base ni Taikang, ang kanyang shot ay mas nakakatakot kaysa dati. Itim at pulang baril ang kumikislap. Sirang mga bituin, hatiin ang walang bisa. Hindi nang ahas si Yefan na maging isang malaking boss, isa siyang emperador, kailangan niyang gumamit ng malaking halaga ng cultivation para makarating sa tuktok. Ang ikalabintatlong layer ng disintegration sword intent ay pinakawalan mula sa sword ng simula. Keng. Sa sandaling ang espada ay sinaksak ni Conganir noong mga unang araw, isang sumisikat na shockwave ang napukaw. Ang itim, pula, asul at ginto ay lahat ng uri ng kinang, tulad ng isang bagyo ng mga galactic na bagyo. Sa eroplano, milyon-milyong milya, hindi mabilang na mga asteroid, ang nabasag ng shockwave na ito. Kung walang ibang mundo sa loob ng bilyon-bilyong milya sa paligid, natatakot ako na ang mga mundong ito ay hindi makatakas sa malas. Simula nang pumasok si Yefan sa Taishi, hindi na niya talaga binitawan ang strategic level.
Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang hindi mabilang na mga bituin ay nadudurog sa walang hanggan na kawalan, at ang kanyang anit ay nakaramdam ng manhid. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, sa malawak na universo ng bituin, pabayaan ang buhay, maging ang mga mundo ay napakaliit at marupok. Sa totoo lang, kahit ilang sibilisasyon ay aksidenteng nabura, hindi malalaman ni Ye Fan. Nakaharap na siya sa isang eroplano, at hindi na niya kayang pangalagaan ang maliit na mundo. Sa pagbabalik tanaw, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan ang lupa. Siguro sa mata ng maraming madiskarteng powerhouse, halos katawa-tawa ang mapulot ng butil ng palay na nahulog sa lupa habang kumakain, di ba? Mag-ingat ka, Reyna. Nang makita ang panganib ng digmaan, si Patrick, na hindi pa patay, ay pinrotektahan si Katie at tumakas sa malayo. Namumula ang mga mata ni Patrick, binalik niya ang tingin kay Tai Kang, na nasa isang mabangis na paghaharap sa Diyos ng espada, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kinamumuhian lang niya ang sarili niya dahil sa pagiging inutil niya. Sa sandaling ito, wala siyang ibang magagawa kundi isakripisyo ang sarili para protektahan ang naghihingalong Reyna. Nang makita ng dragon ang Taichu ni Ye Fan sa sandaling ito, dilat ang kanyang mga mata. Taichu, bakit nasa kamay mo ang espadang ito? Matagal nang kilala ni Ye Fan ang taong ito, at malamang na makikilala niya si Taichu. Bakit, kapag nakita mo ang espada ng iyong Demon Dragon King, gusto mong iyuko ang iyong ulo at maging isang ministro? Kilala mo ang batang iyon. Napaungol ang dragon sa gulat at galit. Sumimangot si Ye Fan, mukhang may sama ng loob ang taong ito sa Demon Dragon Emperor. Paano mo siya kilala? Paano kung hindi mo siya kilala? Haha, hindi mo naman talaga siya kilala, di ba? Upang makilala siya, kailangan mo pa bang makipag-away sa mga maliliit na lalaki na ito? Bukod dito, ang espadang ito ay nakatatak, ngunit wala kang pagpipilian kundi hawakan ito. Ang magic weapon ay nagsisilbing isang kalasag. 5 ka lang ang kuko. Gintong dragon, at natatakot ako na nagkataon lang na nakuha mo ang espadang ito. Ang espadang ito ay nakatatak pa rin, at sa iyong mga kamay, hindi nito magagamit ang tunay na kapangyarihan nito. Ang espada na kabilang sa aking demonyong angkan ng dragon sa simula ay ibabalik sa orihinal nitong may-ari. Ang napakahusay ng pag-iisip ng demonyong dragon, nagawa nitong makatakas sa kungunir sa pagkakataong ito, at maaari nitong harapin muli ang kanyang kaaway sa hinaharap. Dahil may ilang bagay na hindi maiiwasan, natural na pinakamahusay na magkaroon ng mas maraming sanggol sa iyong tabi. Sa simula, napakagandang bagay, natural na dapat itong kunin at itago para sa sarili nito. Kung ma-unblock ito, maaari rin itong magkaroon ng karagdagang body protection weapon. Sagradong sibat, walang katapusan. Ang tinapik ng Magic Dragon ang ulo ng sibat, at nang muling magpaputok ng sibat, biglang may anino ng mga sibat sa langit. Nakita ko ang isang dakot ng matibay na anino ng baril tulad ng Tianzo, nagninangas na itim at pulang apoy, na tumatakbo sa Ye Fan. Kasing siksik ng bagyo, ang momentum ay parang kulog. Sa ganap na kontrol sa distansya, ang mga baril na ito ay dumating kay Ye Fan nang halos agad-agad nang sila ay pinakawalan. Inkstone Ding Armor. 7th Layer. Si Ye Fan ay may kaliskis ng itim na gintong dragon sa buong katawan niya. Sa sandaling lumitaw ang malakas na liwanag ng layunin ng sibat sa paligid niya, ito ay nilamon at hinigup. Ang disintegrated na dragon scale armor mula sa ikapitong layer ay nagbigay daan kay Ye Fan na puwersahang labanan ang unang alon ng Opens iba. Alam ni Ye Fan na ang pakikipaglaban kay Tai Kang at pag-iwas sa kanya ay magiging walang kabuluhan. Dahil, walang silbi ang paghila ng distansya sa harap ng Panginoon. Bagamat maaaring gamitin ni Ye Fan ang wuswang upang pag-aralan ito, ang Overlord Spear Intent, kahit na pag-aralan, ay hindi magbabago sa problema ng kontrol sa distansya. Sa makatuwid, ang ideya ng labanan ay napakalinaw, dalhin itong patay. Bagyo. Isang labanan ng ganap na kapangyarihan at kasanayan. Sa parehong antas ng emperador, ang magagawa ni Ye Fan ay ang kanyang sariling pag-atake, at hindi siya makokontrol ng distansya ng kalaban. Pagkatapos kumain ng walang katapusang alon, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang katawan ay nabaligtad, at ang kanyang dugo ay umaagos. Ngunit sa wakas ay lumaban. Ang halatang hindi inaasahan ng dragon na ang Inkstone Ice Armor ni Ye Fan ay makakalaban ng napakaraming pinsala. Langit na lihim na dragon crossbow, libu-libong absolute. Marahas na nag-counter-attack si Ye Fan. 10,000 lumilipad na mga espada ang naging asul at ginto na mga balista, na bumabaril ng mga dragon mula sa mga butas. Nasusunog na langit na Divine Thunder Spear. Kasabay nito, 10,000 lumilipad na espada ang bumaba mula sa langit, dala ang Divine Thunder at Sword Intent, na nagiging Thunderbolt Fire Rain. Binabaliwala ng walang kapantay na batas ang kontrol ng Panginoon. Sinubukan ng dragon na ilayo ang mga espada, ngunit nasumpungang ito ay walang kabuluhan. Aw! Ang demonyong dragon ay tinusok ng lumilipad na espada ni Ye Fan at umungal. Lunok. Isang alon ng enerhiya ang nilamon ng dragon. Hindi lang iyon, ngunit maging ang mahahalagang lumilipad na espada ni Ye Fan ay naging delicacy nito. Oops! Ipinatawag ni Ye Fan si Phaegian sa takdang oras, halos 1/4 lamang ng daan pabalik.
Bilang karagdagan, ang 10,000 sa kanila ay nawala lahat sa manipis na hangin. Napakarilag na kasisilaw na enerhiya, baliw na nilalanghap ang katawan ng dragon. Ang katawan ng Tai Kang na iyon ay mabilis na lumaki, higit sa 3 beses na mas malakas. Hindi lang yan, gumaling din ang katawan. Tao, parang hindi mo talaga maintindihan. Sa simula pa lang, talo ka na. Lahat ng atake mo ay sakripisyo lang ng ngipin para sa matanda. Hindi mo kayang patayin ang matanda. Ha. Kabanata 3088 nagdududa. Tumawa ang mapagmataas na dragon, at ito ay, walang katapusan, muli. Bahala na kung sino ang makakatagal hanggang dulo. Kaagad na pinakawalan ni Ye Fan ang kanyang naghiwa-hiwalay na Inkstone Ice Armor, at kasabay nito ay nagpakilos ng Solid Sword Intent na puwersahang protektahan ang kanyang sarili. Kumunot ang noo ni Ye Fan, pakiramdam na may mali. Ang kanyang sariling walang kapantay na batas ay maaaring makatwirang inaasahan na huwag pansinin ang lumalamon na talento ng kalaban. Masasabi bang mas mataas ang talento ng kabilang partido kaysa sa walang kapantay na batas niya? Imposible, kung ganun, diretsyong ginagamit ng lalaking ito ang talento ng paglamon para kainin ang buong katawan at tapos na. Dapat wala kang kapangyarihan na lumaban. Sa mga anino ng mga sibat, lumipad ang Magic Dragon. Bagon! Hatiin ang langit. Ang putok ay pinindot, ang ulo ng baril ay tumagos sa espasyo, at ang oscillating ripples ay direktang nabasag ang espasyo. Naramdaman ni Ye Fan ang magulong daloy sa nakapalibot na kalawakan at gusto siyang punitin. Haha! Ito ay masyadong madilim, si Kung ay may isang hindi magagapi na kakayahan, ngunit siya ay nabalisa ng mga salita ng pag-ibig, ito ay lubhang katangahan. Ang matandang ito ay karapat-dapat na patayin ka, ang emperador na eskrimador. Hindi naman masyado, mag-sword ka lang. Ozur, ang Black Gold Crescent Moon ay dumaan sa magulong espasyo at direktang tumama sa dragon. Ngumisi ang Demon Dragon, at ang isang hita niya ay pinutol ng Sheer Sword Intent. Kinuha niya ang kontrol mula sa malayo at agad na umatras. Sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataong makawala sa magulong espasyo. Sa ganitong magulong espasyo, hindi siya nang ahas na gamitin ang batas ng paglipat, sa takot na hindi sinasadyang ilipat ang mali. Bagamat natama ng Magic Dragon, mabilis nitong nilamon ang nakapalibot na enerhiya, at mabilis na nakabawi ang katawan. Pagkatapos ng lahat, si Tai Kang mismo ay nangingibabaw, at ginagamit ng Magic Dragon ang talentong lumalamon, at ang bilis ng pagbawi ay mas nakakatakot. Gayunpaman, biglang may natuklasan si Ye Fan. Bakit hindi mo kinain ang aking espada ngayon? Kung nilamon mo ang aking Shura, ngayon, at binaril muli, baka mahulog ako sa basag na espasyo, at hindi na ako makakaligtas. Sabi ni Moulong na may malungkot na ngiti, huwag magmadali, dahan-dahan kang pahihirapan ng matandang ito hanggang mamatay. Sa tingin ko hindi ka nagmamadali, ngunit hindi mo ito magagawa. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, bagaman maaari mong lamunin ang lahat, hindi kasama rito ang aking walang kapantay na layunin ng espada. Natahimik si Dragon. Biglang natauhan si Ye Fan. Ang dahilan kung bakit ang sarili niyang mga panlilinlang ay nilamon ng dragon ngayon ay dahil mayroong Kang Yan, Tianfeng, Shenlei, at iba't ibang lumilipad na espada sa loob nito. Ang talagang kinain ng Magic Dragon na ito ay ang enerhiyang lampas sa layunin ng espada. Ang tunay na purong sword intent part, ang nakakalamon nitong talento ay hindi madaling gamitin. Dahil, maaaring baliwalain ng walang kapantay na batas ang paglamon ng kabilang partido. Mabilis lang itong naka-recover na mukhang walang pinsala ang ginawa ng kanyang sword intent. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayaw bigyan ng dragon si Ye Fan ng mas maraming oras para mag-isip, at muling sinaksak si Ye Fan. Bagon, Chasing Soul. Ang baril na ito ay parang alulong ng mga lobo, isang espiritual na presyon sa antas ng emperador, na direktang naglock sa primordial spirit ni Ye Fan. Bagamat hindi nahawakan ng spearhead si Ye Fan, ang kanyang mental power ay naging spear intent, na umatake na sa espiritual na dagat ni Ye Fan. Ito ay isang shot para durugan ang primordial spirit ni Ye Fan. Nakapagdesisyon na si Ye Fan sa sandaling ito. Paghiwa-hiwalay ng Dragon Soul. Emperor Dragon Sword Sovereign. Nawasak ni Ye Fan ang Dragon Soul, ang anyo ng Emperor Dragon Sword Sovereign ay nagkawatak-watek, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay biglang tumaas upang labanan ang espiritual na pag-atake ng baril na ito. Kasabay nito, isang malaking anino ng isang demonyong hari ang lumitaw sa kalangitan. Ang pag-awit ng Diyos ng Kamatayan. Ika-10 antas. Pagkatapos ng ang hari ng demonyo ay nagwatek-watek sa ika-10 antas, agad siyang naging parang demonyo, at ang marahas na panggigipit sa isip ay tila naging isang bangungot na impyerno ang larangang ito ng digmaan. Si Rao ay si Patrick, na nagtatago sa malayo. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya palayo, at wala man lang siyang lakas ng loob na panuurin ito. Ang baril na ito na, naghahabol sa kaluluwa, ay naging walang kabuluhan sa pamamagitan ng pag-awit ng Diyos ng Kamatayan. Tuwang-tuwa ang Magic Dragon, ginamit ni Ye Fan ang disintegrasyon para sumabog ang iba't ibang mga index ng enerhiya, na iyon mismo ang ibig sabihin nito. Maaari kang kumilos. Tinatanggap ng matanda ang lahat.
Ginamit nito ang talento ng paglamon, at kinain pa ang demonyong Diyos na ito. Tulad ng isang nether hell, ito ay naging isang bugzo ng madilim na hangin at pinatuyo. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso na ang kalaban na ito ay talagang mahirap harapin. Alam niya talaga na magiging ganito. Pagkatapos ng lahat, ang pag-awit ng Diyos ng kamatayan ay pangunahing espiritual na kapangyarihan, hindi layunin ng espada. Gayunpaman, sinamantala ang puwang na ito, nagkusa si Yefan na gamitin ang kanyang espada. Swordwalks and Dragons. Ibinigay ni Yefan ang kapangyarihan ni Shenlei at pinabilis ang kanyang sarili na may layunin ng espada. Sinubukan ng Magic Dragon na dumistansya ang sarili, ngunit hindi ito epektibo laban kay Yefan, na walang kapantay sa layunin ng espada. Si Yefan ay nasa estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign, at nang iwagayway niya ang kanyang espada, ito ay isang 10 beses na disintegrasyon na epekto. Ang malaking black gold lightsaber ay gumuhit ng isang sinag ng liwanag na 10,000 milya sa walang laman. Ang liwanag na sinag na halos hindi nakikita, natangay, at nabasag ang hindi mabilang na mga katawang langit. Kaya lang, iniwasan ito ng Magic Dragon. Ang Magic Dragon ay puwersahang binago ang distansya sa isang iglap, na ginawa itong nasa blind spot lamang ng Jianlo. Napagtanto ni Yefan na ang absolute distance control na ito ay talagang kapakipakinabang para sa pag-iwas. Para tumama ang kanyang pag-atake, dapat niyang ganap na sirain ang epekto ng Overlord Spear Intent. Mukhang wala kang balak makipaglaro sa matanda, sa kakalulutasin ng matanda. Nang makitang hindi na nagpapadala si Yefan ng lakas na maaari niyang lunukan, muling sumalakay ang dragon. Mga sakripisyong baril. Libu-libong milya ng mga bundok at ilog. Sweep out ang baril, at biglang ang baril ay parang umaalon na ilog, rumaragasang palabas. Ang itim at pulang sibat na layunin ay bumubuo ng isang hindi matamo na mukha at mga bundok, matarik at matarik. Ang trick na ito ay walang maraming magarbong kasanayan, ito ay ang paggamit ng makapangyarihang cultivation base ng Taikang, puwersahang gumamit ng malaking halaga ng gun intent, limunin ang kalaban sa isang iglap, at ibaon ito sa rolling gun flow. Ito ay magiging isang tagumpay. Si Yefan ay agad na nilubog ng umaagos na agos na ito. Ngumisi si Demon Dragon, hindi nagulat sa resultang ito. Pero ngayon din. Isang black and gold figure, ang biglang nagbukas ng moat mula sa patay na mga bundok at ilog na libu-libong milya ang layo. Inilabas ni Yefan ang kanyang espada, at ang bundok at ilog na ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang dragon ay biglang nagulat, ang pakiramdam ng layunin ng espada ay ganap na mas mataas kaysa dati, at ito ay mas dalisay. Sa oras na ito, hindi na nag-aapoy si Yefan na may sword intent na apoy sa buong katawan niya. Tanging isang stream ng walang hanggang black gold halo ang dumadaloy sa ibabaw ng kanyang katawan at katawan ng espada. Ang pinakamahiwagang bagay ay malinaw na nakatayo siya doon sa oras na ito, ngunit tila, wala sa tono, sa lahat ng bagay sa paligid niya. Para bang, hindi talaga siya kabilang sa espasyong ito. Realm ng walang pag-iimbot na espada. Nag-aatubili si Yefan na gamitin ang trick na ito. Ang demonyong dragon na ito ay sumasakop sa katawan ni Taikang, ngunit hindi ito kasing lalim ng tunay na diwa ng layunin ng sibat ni Taikang, kaya hindi nahirapan si Yefan na lumaban. Sa madaling salita, hindi ito karapat-dapat sa sarili nitong paggamit kung wala ako. Ngunit ang problema, ginamit ng taong ito ang talento ng Devo-uring para gawing komplikado ang labanan. Sa halip na pasiglahin ang mabangis na apoy dito, nagpasya si Yefan na pahinga ito. Ang Demon Dragon ay walang takot at munition, magpanggap, ano ang maaari mong gawin sa akin? Hindi gaanong nagsalita si Yefan at iwinagayway muli ang kanyang espada. Ang espadang ito ay hindi mukhang napakarilag o nakakabasag ng lupa. Isang espada ang tumakas, at ang itim na primordial ay tila nasa dilim, na may itim na alon. At parang hindi mabilang na piraso ng itim na nyebe, na lumulutang sa malawak na kawalan sa unahan. Sa isang iglap, sa napakalamig na mundo, maging ang espasyo ay nagsimulang mag-freeze. Kung saan pumasa ang layunin ng itim na espada, para bang darating ang taglamig, at ang lahat ay nahuhulog sa walang hanggang gabi. Kabanata 3089 na One Sword Frost Cold. Isang Sword Frost Cold. Nang iisa ni Yefan ang espadang ito, hindi tumugon ang dragon. Dahil, hindi direktang tumama ang espadang ito. Parang casual na kumaway si Yefan. Bagamat lumipas ang layunin ng espada, ito ay walang hangganang kadiliman at sobrang lamig. Gayunpaman, para sa dragon, tila walang anuman ang mga ito. Ang paglipat na ito ay medyo katulad ng Mozo, ng Blue Dragon of Six Tribulations, ngunit ang ganitong uri ng paglipat ay isang biro sa matandang ito. Sa dilim, ang dragon ay gumawa ng panunuya. Walang sinabi si Yefan, ngunit isang Stegosaurus Juying ang biglang lumapit sa Demon Dragon. Ngumisi ang Magic Dragon, inilunsad ang Overlord Spear Intent, at gumamit ng ganap na distansya upang palawakin ang distansya. Ngunit, may kakaibang nangyari. Paano ito nangyari? Ang dragon ay natakot nang malaman na kahit na gumamit ito ng control sa distansya, hindi naapektuhan si Yefan. Tila naayos na ang distansya sa pagitan nila ni Yefan sa simula pa lang.
Gaano man ito gamitin ang batas, mahirap nang kontrolin ang distansya sa pagitan ni Yefan at nito. Nabigo ang batas. Ang epekto ng espadang ito ay ang gawing imposibleng malayang gamitin ang batas sa kadilimang ito. Nahulaan talaga ng dragon ang isang maliit na bahagi nito ng tama. Ang hakbang na ito, Frost Cold, ay talagang inspirasyon ni Yefan mula sa Azure Dragon na galaw ni Mozu. Natagpuan ni Yefan na ang misteryosong ice technique ni Mozu ay sumisipsip ng liwanag at init, na naging dahilan upang mahulog ang kalaban sa kadiliman at pagyayelo. Sa katunayan, ang kanyang sariling, no self-sword realm, ay mayroon ding parehong epekto. Si Wu sarili ay nagmamadali patungo sa layunin ng Wujan, at sa huli, ito ay upang mawala ang lahat ng mga batas sa harap niya. Kaya lang, sa estado ng walang sarili, hindi pinapansin ni Yefan ang batas ng kalaban sa kanyang sarili. Kung maaari mong gawin ang epektong ito, palakihin, maging nasa loob ng saklaw, at huwag pansinin ang kalaban, ito ay talagang maglilimite sa epekto ng batas ng kalaban. Sa makatuwid, si Yefan ay nagsumikap na maunawaan, at nagkaroon lamang ng ganoong trick, upang ang sword intent ng Self-Sword Realm ay maaaring mag-alis ng epekto ng batas ng saklaw. Gaya ng kasabihan, 3,000 bisita ang lasing sa mga bulaklak, at 14 na estado ang nagyelo sa isang espada. Ang totoong powerhouse ay hindi nangangailangan ng tulong, dahil ang isang tao at isang espada ay sapat na. Naramdaman ni Yefan na nang iwagayway niya ang espadang ito, kailangan lang manood ng mundo, kahit nalasing siya at nanaginip ng kamatayan, wala itong kinalaman sa kanya. Dahil, lahat ng mga kalaban ay maaari lamang bawian ng lahat sa pamamagitan ng kanyang layunin sa espada, at walang kapangyarihang lumaban. Isang araw, naniniwala si Yefan na magagawa ng kanyang espada na wala na sa mundo ang pangalawang batas. Isang espada ang tumawid, ang universo ay nagyelo at malamig. Ang Magic Dragon ay kontrolado, ngunit si Yefan mismo ay parang pato sa tubig. Pagkaraang biglang lumapit, nahulog si Yefan gamit ang isang espada. Walang pagpipilian ng dragon kundi magtaas ng baril para harangin ito. Solidly, sa simula ng panahon, ito ay tumama sa Conganeer. Klang. Ang ika-13 layer ay pinakawalan, at ang pagkawatak-watik ng espada, tulad ng isang hindi nakikitang madilim na dragon, ay bumagsak sa baril. Ang Magic Dragon ay umaasa sa malakas na cultivation base ng Taikang upang harangan ito. Ngunit si Efangian ay tumingin pabalik na parang dragon, isang matalinong kasanayan sa espada, isang direktang pagbabago ng ulo ng dragon. Lumapit ang espada at pumasok sa blind spot ng depensa at pag-atres ng baril. Isang pick. Isang saksak. Tila clumsy sa simula, sa ilalim ng paggalaw ng pulso ni Yefan, ito ay maliksi at matikas, ngunit ito ay parang sirang kawayan. Paft. Gamit ang isang espada, tinusok ni Yefan ang puso ng dragon. Kung ito ay isang normal na kalaban, ang espadang ito ay maaaring pumatay sa kanya. Ngunit talagang makapangyarihan si Tai Kang, at ang demonyong dragon sa simula ay iba sa mga ordinaryong kaluluwa ng dragon, kaya hindi ito nawasak. Nasa sakit ang Magic Dragon, at binaril si Yefan sa likod ng ulo ng isang putok. Nil-eyebot ni Yefan ang dragon gamit ang isang espada, sumugod at umiwas sa likod ng dragon. Ang Magic Dragon ay bumalik sa carbine. Sacrificial Gun, bagong Bikyujo. Zikyuj. VIP, White Thunder Flash. Sa sandaling pinakawala ng puting Thunderlight Cannon, mabilis itong nolipol ng nakapaligid na Dark Sword Intent. Dam! Umuungal ang dragon, ang layunin ng sibat ay ganap na walang silbi dito, na parabang pinagkaaitan ito. Si Yefan, sa kabilang banda, ay gumawa ng isang volley at tumalon pabalik, na may reverse grip sa simula, at dinala ang isang paalang na kabayo upang magsanay ng kendo. Liwayway. Alam ng dragon na ang espadang ito ay darating sa isang iglap, ngunit ang batas ng ganap na distansya ay hindi maaasahan sa oras na ito. Kailangang bumaril at subukang harangan. Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap, at ang espadang ito ay gumuhit ng mataas na arco sa madaling araw. Pekeng atake. Nagulat si Dragon, at ang defensive stance na ginawa niya ay agad na napawalang bisa. Kahit saan. Nagpatawag si Yefan ng higit sa 100 mga clone ng layunin ng likidong espada sa kadiliman. Sa parehong sandali, ang bawat clone ay humahampas sa espada sa iba't ibang posisyon ng dragon. Ang dragon ay hindi makaiwas, at hindi alam kung paano lumaban. Sa pagmamadali, ito ay naghagis ng lamon. Isang malakas na pagsipsip ang lumabas sa katawan nito. Ngunit ang walang katulad na layunin ng espada ni Yefan ay hindi naapektuhan. Bang, sumambulat sa laman at dugo ang buong katawan ng dragon. Ang dragon ay umungal, galit na gumagamit ng Dev-R, na gustong sumipsip ng anumang enerhiya sa paligid nito para sa mabilis na pagkumpuni. Ngunit naiinis ang dragon nang makitang hindi niya talaga kayang lunukan ang layunin ng espadang ito. Ang sword intent na ito ay parang insulator, kahit paano ito lamunin, mananatili itong hindi gumagalaw. Kung talagang Tai Kang, kahit hindi mo makontrol ang distansya, hindi ito magiging depekto. Sabi ko, hindi ka karapat-dapat sa kanyang sibat na layunin.
Hindi malayang gumamit ng kontrol sa distansya, ang mga pagkukulang ng Magic Dragon na ito ay agad na nalantad. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang tunay na Taikang. Ang Overlord Spear nito ay may sariling anyo, ngunit wala itong espiritu. Kung ito ay masyadong madilim, imposibleng hindi makita ang pagkukunwari ng espada ni Yefan ngayon. Hindi rin siya mabubugbog sa kaguluhan pagkatapos lapitan. Sinabi mo na ang matandang ito ay hindi kasing galing ng munting Diyos na iyon. Isang malaking biro sa mundo. Sa ilalim ng galit ng dragon, isang puwersa na matagal nang nagpipigil ay sa wakas ay pinakawalan. Biglang lumitaw sa kadiliman ng isang malakas na enerhiya na puno ng walang katapusang mga posibilidad. Ang kapangyarihan ng simula. Ang mukha ni Yefan ay parang tubig pa rin, hindi siya nagulat. Dahil ang kapangyarihan ni Conganir sa simula ay nagmula sa Magic Dragon na ito ng simula. This guy hasn't used his power from the beginning, mostly dahil mahina pa siya at hindi na kailangan. Ngunit sa sandaling ito, nalaman ng Magic Dragon na nakulong ito at magagamit lamang ang kapangyarihan ng ilalim ng kahon. Ang mga mata ni Yefan ay parang malamig na buwan at malamig na mga bituin. Alam niyang ang sandaling ito ang totoong labanan. Ang dahilan kung bakit hindi kayang patayin ng napakaraming espada ang kaluluwa ng dragon ng demonyong dragon ay dahil may kapangyarihan ang taong ito sa simula. Kung ito ay nasa kasagsagan nito, natatakot ako na ang kasalukuyang sarili ay hindi na kayang lumaban. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng kabilang partido sa simula ay isang eroplano na mas mataas kaysa sa kanyang orihinal na kapangyarihan. Para bang ang mababang antas ng demonyo sa lungsod ng kawalang kasalanan ay maaaring gumawa ng napakaraming mga powerhouse ng Teisu, ito ay ang pagsugpo sa antas ng enerhiya. Gayunpaman, naramdaman ni Yefan na siya ay walang pagkakataon. Kahit na ito ay ang kapangyarihan ng simula, ito ay hindi bababa sa isang antas ng eroplano. Halimbawa, ang lahat ay isang mainit na sandata, ngunit ang kabilang partido ay may mga sandatang nuclear, at mayroon lamang silang mga conventional explosives. Ngunit ang problema ay, ang kabilang partido ay napakahina ngayon. Ang mga sandatang nuclear na may napakaliit na katumbas at napakalaking matataas na pampasabog, kung sino ang mananalo o matatalo, ay hindi pa rin alam. Tinatansya ni Yefan na ang orihinal na kapangyarihan ng produktong ito ay panatilihin ito para sa proteksyon sa sarili. Tao, dapat kang makaramdam ng karangalan, dahil kung ito ay ilalagay sa nakaraan, ang matanda ay hindi mag-abala na kainin ka. Ngumisi ang dragon, isang madilim na kapangyarihan ng simula, na direktang naging isang itim na araw, at nagpadala ng isang espada ng hamog na nagyelo at malamig. Ang epekto ay direktang iwaksi. Kabanata 3,900 lahat ng nilalang ay gising at ako ay nag-iisa. Kapag wala na ang walang kapantay na epekto, muling ginamit ng Magic Dragon ang Overlord Spear Intent. Isang instant na diskarte, ay dumating sa tuktok ng ulo ni Yefan. Pagon, ilubog mo ang bangka. Sa isang putok, mayroon ding puwersa mula sa simula. Sa paghihintay ng oras, ang espasyo ng eroplano ng Taishi ay mas malutong gaya ng manipis na papel, at hindi nito kayang tiisin ang gayong sibat na layunin at lakas. Tila nakita ni Yefan ang kawalan sa kalangitan, at ito ay naging isang gumuho na vortex ng kalawakan, na tuluyang dumurog at lumamon sa kanya. Isang Sword Frost. Ang ika-15 antas. Alam ni Yefan na walang silbi ang umiwas sa sandaling ito. Ang Selfless Sword Realm ay maaaring direktang makabasag ng ilang teknikal na batas. Gayunpaman, ang ganap na distansya ni Taikang ay ang kanyang sariling kakayahan, at walang silbi ang pagtakas ng mag-isa. Para supuin ang Law of Overlord, katulad pa rin ng dati, invalid ang saklaw. Ang ika-15 antas ay halos ang limitasyon na magagawa ni Yefan. Lalo na sa sobrang mataas na estado ng pagkonsumo ng pagiging walang sarili, hindi man lang alam ni Yefan kung ilang beses niya kayang gumamit ng ganoong layunin ng espada. Ang maitim na ripples, tulad ng tsunami, ay kumalat sa buong kalawakan. Shanzhou Spear, at Frost Cold Sword Intent, paghaharap. Ang sirang espasyo ay patuloy na ni-freeze at ni-recycle. Ang ika-15 layer na espada ay puwersahang itinulak ni Xuangan pabalik ang lumulubog na bangka. Ngunit, ang kapangyarihan ng simula ay dumaan sa kadiliman at bumagsak patungo kay Yefan. Nakahanda na si Yefan. Kasing sarap ng tubig. Ang umaalon na likidong layunin ng espada, ang mga baliw na alon at ang galit, ay natangay patungo sa kapangyarihan ng simula. Sa abot ng naiisip ni Yefan, ang pinakamatipid at matibay na paraan ng pagtatanggol ay ang paggamit ng likidong sword intent. Nakasuot ng tumutulong na bato. Higit pa rito, ito ay isang malawak na karagatan. Kung hindi mo kayang harapin ang dulo ng kapangyarihan ng simula, sasayangin mo ito. Kasabay nito, ang sariling sword intent ni Yefan ay inilipat, at sa liquid sword intent na ito, para siyang pato sa tubig. Nang makitang nabasag ang kanyang mga panlilinlang at ang kapangyarihan ng simula ay naharang, ang dragon ay agad na nagalit. Hindi, imposible, paano nangyari ito? Muling sinaksak ng Magic Dragon, sa pagkakataong ito, sa isang iglap, sa kapangyarihan ng simula. Umaasa sa kapangyarihan ng simula, pansamantalang inalis nito ang kawalan ng bisa ng batas. Nakita ni Yefan ang isang putok na humahampas sa mga alon,
at nasa harapan na niya ito, at diretso siyang umindayog ng Shearer sa simula. Ikalabintatlo. Ang sword intent ni Shearer ay yumanig sa putok. Wala ring magawa si Yefan. Kapag maraming mga trick ang ginamit, iba pang enerhiya ang ikakabit. Kasama ang kanyang sariling lumilipad na espada, ito ang magiging supply sa panahon ng digmaan ng dragon. Sa makatuwid, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang paggamit ng purong sword intent upang labanan ang head-on ay ang pinakamainam na pagpipilian. Kahit na ito ay napaka-nakakapagod, ngunit huwag bigyan ng kabilang partido ng pagkakataon na makabawi. Hindi naniniwala ang dragon, at patuloy na bumaril. Nakabalot sa kapangyarihan ng simula, ang Magic Dragon ay patuloy na sumalakay sa dilim. Nakabalot si Yefan ng isang malakas na sword intent shield, at sa simula ng araw, palagi niyang ginagamit ang external release para maghiwa-hiwalay para sa pilitang gawin ang mga pag-ataking ito. Magic Gun. Walang katapusang. Ang anino ng baril na may kapangyarihan ng simula ay marahas. Senador Luo Sword Dance. Direktang ginamit ni Yefan ang solid-state flying sword bilang isang umiikot na sandata, na nakaharap sa walang katapusang magic spear, sinasabi na ang kanyang mga braso ay patuloy na nagbabago ng mga espada upang lumaban, na nagiging hindi mabilang na mga after images. Ang kapangyarihan ng simula ay parang isang serye ng mga bakal na karayom na tumutusok sa sword intent, tumama kay Yefan at lumusab sa bone marrow, na naging dahilan upang siya ay tumahol sa sakit. Ngunit umaasa sa kakayahan sa pagbawi ng Shenlong bloodline, nagngangalit si Yefan at tiniis ito. Dahil din sa mahina ang katawan ng kalaban, kung ang kalaban ay nasa kanilang kalakasan, hinding-hindi maglalakas loob si Yefan na buhatin ito ng nakamamatay. Sa oras na ito, unti-unting nagugulo ang hininga ni Yefan, at ang bilis ng reaksyon ng neuromuscular niya ay nagsimulang bahagyang bumaba. Upang matiyak na ang Magic Dragon ay mananatili sa loob ng nullification range sa lahat ng oras, si Yefan ay inindayog ang Sword Frost Cold ng 4 na beses. Ang pagkonsumo ng labanan ay malayo sa kanyang imahinasyon. Tama na, kapag ang hanay ay invalidated, dapat din tayong mag-ingat sa biglaang pag-atake ng kapangyarihan ng simula, na hindi isang ordinaryong pagsisikap. Ngunit dapat siyang lumaban ng ganito, kung hindi, ang taong ito ay gagamit ng ganap na distansya ng walang ingat, at hindi niya ito matamaan. Ang Demon Dragon ay unti-unting nawalan ng pasensya, at kinailangan ng maraming pagsisikap upang makalaya mula sa selyo sa Konganir. Umaasa sa kahinaan ni Tai Kang, pumasok siya habang siya ay walang laman, at muling nakita ang araw. Medyo naka-recover na ito mula sa oil drain state. Gayunpaman, ang labanang ito ay talagang ginawa itong halos maubos muli. Pagkatapos ng lahat, wala ito sa absolute beginning plane, at walang paraan upang makuha ang kapangyarihan ng absolute beginning bilang mga nutrients dito. Kahit na ang pisikal na katawan ay hindi pa nahuhubog, at ang kapangyarihan ng simula ay inilabas lahat ng mahina nitong kaluluwang dragon. Kung maubusan ito, wala na ang kaluluwa ng dragon nito. Isang tao lamang ng pamilya Shenlong ng Taishi Plain, maghintay ka. Ang matanda ay nagpapahinga, at pumili ng isa pang araw upang kitilin ang iyong buhay. Bagamat hindi nakipagkasundo ang dragon, pinili na nitong umalis. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring isakripisyo ng isang tao ang sariling buhay para sa kapakanan ng isang panandaliang espiritu. Isa itong demonyong dragon sa simula, paano nito itataya ang buhay nito para pumatay ng tao? Nang marinig ito ni Yefan, alam niyang nakaligtas na siya sa wakas. Hey! Ngumisi si Yefan, patay ka na. Joke. Gustong umalis ng matanda, pero hindi mo siya mapipigilan. Stupid boy, sa simula pa lang, ito na ang walang talo na laban ng matanda. Tumawa ng malakas ang dragon. Matagal na nitong pinag-isipan, kung hindi pwede, gamitin na lang ang kapangyarihan ng simula para malinisan ang daan. Pagkatapos ay direktang gamitin ang absolute distance control para buksan ang super far distance. Kahit na ang sword intent ni Yefan ay maaaring limitahan ang batas, hanggat ito ay may sapat na kapangyarihan sa simula, maaari itong tumakbo. Tao, magkita tayo sa susunod. Ito ang iyong kamatayan. Bumagsak ang dragon, at direktang nagbukas ng daanan na may kapangyarihan ng simula. Itatapo na sana nito si Yefan ng napakalayo, ngunit nakaramdam ito ng lamig sa likod niya. Ang dark sword intent ni Yefan, tulad ng isang demonyo, ay biglang naging mabangis at baliw. Hindi mabilang na itim at gintong lightsabers ang nashoot mula sa katawan ni Yefan. Vengeance Sword Shadow, lasing mag-isa. Ang mga mata ni Yefan ay naging itim ng walang emosyon, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mabangis at hindi karaniwan. Mayroon siyang isang mahusay na espada sa isang kamay at isang solidong higanteng espada sa kabilang banda, at mayroong higit sa isang dosenang maitim na solid na lumilipad na espada na umiikot sa paligid niya. Sa isang iglap, ginamit ni Yefan ang absolute distance para makipagsabayan sa dragon. Kasabay nito, si Yefan ay galit na nagpalit ng mga espada gamit ang kanyang sariling mga kamay at sinaksak. Ang Sword Shadow ay ang walang katapusang shooting ngayon lang. Napaungol ang dragon sa gulat. Hindi. Imposible. Sinaktan ni Yefan ang walang katapusang spear intent na kanyang tinitiis, at matatanggap pa rin ito ng dragon.
Ngunit hindi ito pinangarap na maaaring gayahin ni Ye Fan ang isang ganap na distansya sa isang iglap. Vengeance Sword Shadow, lasing mag-isa. Upang makabawi sa estado ng paghihiganti na anino ng espada, ang pag-atake ni Ye Fan ay maaaring masyadong clumsy kapag nakaharap sa antas ng eroplano. Isa itong advanced na kasanayan na pinagbuti niya. Ang anino ng espada ng paghihiganti ay ang pagbawi sa pag-atake, ngunit kung makatagpo ka ng ilang flexible na batas sa eroplano, maaaring wala kang laman. Kaya, naisip ni Ye Fan, paano kung saktan pa niya ang batas ng kalaban? Ang sarili mong wushuang ay maaaring gayahin ang lahat ng uri ng mga batas, ngunit ito ay magiging medyo komplikado at hindi makatutuhanang talagang gayahin ang lahat ng ito sa labanan. Kaya, naisip ni Ye Fan ang engkanto ng wine sword noon, at hindi dapat huminto ang tasa. Ang layunin ng espadang, lasing na bulaklak yin, ni Cup Moing ay maaaring maparalisa ang kanyang sarili at mapabuti ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nagtaka si Ye Fan, bakit hindi siya, magkunwaring natututo, sa isang, paralisadong, paraan. Kung tutuusin, kapag lasing ka, hindi mo masyadong iniisip. Sa halip, maraming bagay ang tututuon, kaya mas madaling gayahin ang isang katulad na hugis. Bagaman pansamantala ang epekto, kapag ito ay inilabas, siya ay kalahating gising. Ngunit hanggat may epekto ang batas, kung gayon ang kasanayan ng anino ng espada ng paghihiganti ay maaaring itaas sa antas ng antas. Ang saligan ng hakbang na ito ay syempre ang pagiging natatangi ng wushuang at sa antas ng emperador. Si Ye Fan ay pinapayagang gayahin, at anumang tuntunin ay hindi maaabot. Ang lahat ng nilalang ay gising, at ako ay nag-iisa. Ano? Si Ye Fan ay parang isang berserker na umiinom at kumakanta ng malakas, gamit ang walang katapusang espada na layunin ng paghihiganti para durugan ang dragon sa 1,000 butas. Nakatingin lang sa tumatakas na demonyong dragon, nasa dulo na ito ng pagbaril, at ito ay ganap na walang kapangyarihan upang labanan. Hindi. Alam ng Demon Dragon na hindi na niya makayanan ang parang baliw na pag-atake na ito. Iwanan ang kotse upang protektahan ang gwapo. Isang maitim na anino ng dragon ang lumipad palabas mula sa Taikang Tianlinggay. Nabalot ng puwersa ng simula, ang Longying na iyon ay nagmamadaling tumakas. Hindi na nito kayang ayusin ang katawan ni Taikang, o ang sarili nitong kaluluwa ng dragon ay mauubos. Ang fighting instinct ay naging dahilan upang muling lumino ang mga mata ni Ye Fan sa isang iglap. Don Chenxing. 13 layer. Inihagis ni Ye Fan si Taikang gamit ang kanyang backhand. Kung ikukumpara sa Star Dragon Pendant na may espiritual na kapangyarihan, tiyak na ginamit ni Ye Fan ang dalisay na sword intent ng Morning Star. Sa kawalan, si Tai Chu ay naging isang itim na gintong nagninangas na bituin, hinayla ang mahabang buntot nito, at marahas na hinampas ang kaluluwa ng dragon. Ang marahas na layunin ng espada ay ginawang alikabok ang hindi mabilang na mga bituin. Paano? Kaya, malabo, sa malawak na Xingyu, nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang buntong hininga ng kawalan ng pag-asa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more update click on the notification bell.